Sinubukan ni Roy na kilalanin ang dalawang panghas na magnanakaw, ngunit mga mata lamang ang kita sa suot nitong tela sa ulo. Sa bawat pagtitig ni Roy sa mga mata ng mga ito ay may kakaiba siyang nararamdaman. Hanggang sa nahuli ng isang lalaki ang mga titig ni Roy. Sa pakiwari ni Roy ay ito ang leader. "Anong tinitingin-tingin mo dyan?" Singhal ng leader kay Roy. Tumitig ito kay Roy na tila nangungusap ang mga mata. Parang matagal na sila magkakalala. "May mga parak!" Sumigaw ang lalaki na kabantay sa may pinto ng jewelry shop. Nakiramdam ang leader na nakipagtitigan kay Roy. Narinig niya ang papalapit na tunog ng wangwang ng pulis. Naalarma siya. "Puslet!" sambit nito. Nagmadali na tumakbo palabas ang dalawa nang biglang sumunod si Roy. Nakahalata ang leader na sumunod kay Roy kaya naman pinaputokan niya ito ng barel. Mabuti na lamang at nakailag si Roy. Hindi naman namalaya ni Roy na humugot na rin pala siya ng barel at pinaputukan ang kalaban. Nadaplisan niya ang kalaban sa braso nito at nawalan ng balanse sa pagtakbo. Nataranta ang leader at akmang tutulungan na sana ang lalaking na baril ni Roy. Pero nang makita niyang papalapit na si Roy at ang mga pulis, ay nagmadali na itong umalis at iniwan ang sugatang lalaki. Naiwan ang lalaking na baril ni Roy at nadakip ng mga pulis. Sinubukan pa ni Roy na habulin ng mga leader ngunit mabilis itong nakaeskapo. Ano kayang tunay na intensyon ng puso ni Roy nang habulin niyang dalawang magnanakaw? May tila kakaibang kutob si Roy na hindi niya maipaliwanag sa kanyang sarili. Sino nga kayang lalaking tila tinatawag ng nakaraan niya? Anong koneksyon meron nito kay Roy? At ang pinakamalaking tanong, paano ko malaman ni Roy ang tunay na pagkatao ng lalaki? Matatanggap niya kaya ito? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! "Kuya!" Sigaw ng namumakaawang puslet habang hinahabol ang isang truck na palayunan ng palayo. "Kuya! Kuya! Kuya!" Wala siyang pagod sa kakatakbo at umaasang mahahabol niya ang truck na lula ng kanyang dalawang kapatid. Hanggang sa ang dalawang yapak ng paa ang sumuko. Kusa na itong tumigil sa pagtakbo at nakita na lamang ng batang paslet ang kanyang sarili na nakasubsob sa putikan. Napagulhol ito at wala nang tigil ang pag-iyak. Isang bata na ulila at napag-iwanan. Mahal? Mahal? Nagmulat si Roy at nasilayan ang magandang mukha ng kanyang asawa na si Daria. "Nananaginip ka na naman." Nag-aalalang sambit pa nito. Bumalikwas mula sa kanyang pagkakahiga si Roy at naupo. Hinahabol ang kanyang paghinga. "Napapaniginipan ko na naman ang mga kuya." Maiyak-iyak na tugon ni Roy. Hinagod naman ni Daria ang likod ng asawa. "Panaginip lang yan, mahal. Bukas na lang natin pag-usapan, ha? Matulog ka na at malalim ng gabi." Alupa ni Daria. At bumalik na nga si Roy sa kanyang pagtulog. Bago pa man pumikit ang mga mata ni Roy, ay hindi niya na muling maiwasan na mapaisip ang tungkol sa dalawa niyang kapatid na matagal na ang nawawala. Kung nasan man kayo ngayon, sana okay lang kayo. Sa isip-isip ni Roy ay hindi na namalayang bumalik na siyang muli sa pagkakatulog. Si Roy Gutierrez ay isang 28 years old working student na matyaga pa ding pinagsasabay ang pagtatrabaho at pag-aaral kahit na pamilyadong tao na siya. Bata pa lamang ay ulila na si Roy sa mga magulang. 3 silang magkakapatid na lalaki at siyang bunso. Ang madalas mapanaginipan ni Roy ay ang huling pagkakataon na magkakasama silang 3, kung paano silang nagkahiwa-hiwalay. Kinuha ang dalawa niyang kuya ng mga sindikato. Mapapasama nga din sana siya noon pero dahil may nakikita kung paanong dakpin ng dalawa niyang kapatid ay nagmadali na magmaneho ang sila rin at naiwang mag-isa ang kawawang si Roy. Mag-isa man ay nagpatuloy pa rin sa buhay si Roy.
Nagsumikap siyang maitaguyod ang sarili sa pag-aaral. Nang makatuntong ng kolehiyo ay nagpa siyang lumuwas ng Maynila si Roy upang makakuha ng scholarship. Dito ay napili niyang kunin ang kurso ng pagsisiman. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-aaral ay nakilala naman ni Roy si Daria. Naging inspirasyon niya si Daria at kalaunan ay niligawan. Hindi nagtagal ay nagkaroon sila ng relasyon at hindi inaasahang nagbunga ang kanilang pag-iibigan. Hindi pa man tapos sa pag-aaral ay pinakasalan ni Roy si Daria. At pagkalipas ng ilang buwan ay nagsilang si Daria ng isang batang babae na pinangalanan nilang Ashley. Sa dedikasyong makapagtapos pa din ng pag-aaral ay pinagsabay ni Roy ang pagtatrabaho at pagpasok sa eskwela. Good morning, mahal. Nakangiting bati ni Roy sa asawa sabay halik sa pisngi. Oh, gising ka na pala. Pinagluto kita ng paborito mong almusal. Nakangiting tugon naman ni Daria. Wow, ang sweet naman talaga ng misis ko. Ang bango-bango ng corned beef ah. Sabik na sambit ni Roy habang inaamoy-amoy pang niluluto ng asawa. Saglit pa ay napaupo si Roy at uminom ng kape na tinimpla ni Daria para sa kanya. Tulog pa ba si Ashley? Tanong pa ni Roy. Nako, alam mo naman ang gising ng anak mo. Mamaya pa yun babangon. Tugon naman ni Daria habang pinaghahain si Roy ng almusal. Kumain ka na at baka mahuli ka pa sa klase mo. Dagdag pa ni Daria. Salamat mahal. Samit naman ni Roy na may ngiti sa mga labi. Pagkatapos kumain ay naganda na si Roy sa kanyang pagpasok. Kumukuha siya ng klase. 5 oras sa isang araw at pagkatapos ng klase ay diretso naman si Roy sa trabaho niya bilang delivery rider. Ganito ang naging routine ni Roy sa araw-araw at sa kabila ng pagtsatsaga niya sa tulong na rin ng asawa ay nakapagtapos si Roy sa kursong pagsisiman. Congratulations, mahal! Maluhaluhang sambit ni Daria na sinalubong niya si Roy pagbaba ng stage. Dala na ang diploma nito. Umiiyak din yumakap ng mahigpit si Roy sa asawa. Para sa inyo to ni Ashley, sambit pa ni Roy. Dahil nakuha na ni Roy ang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral, inakala niyang magiging maayos na at aasenso na ang kanilang buhay. Pero ang hindi niya alam ay hindi ganun kadali iyon. Doon pa lamang pala magsisimula ang panibagong dagok sa buhay nila. I'm sorry Gutierrez, wala pa rin ang pangalan mo sa mga listahan ng mga seafarer na aakyat ng barko for this month. Let's wait sa susunod na buwan. Sambit ng officer nila Roy. Next month, sir? Ibig po ba sabihin mag-e-exam na naman ako? Magbabayad na naman ako ng mga trainees ko ng paulit-ulit na lang? Gastos na naman yan, sir. Kung tutuusin, sir pasta sana yung mga assessments ko Bakit pa ba nila ako pinapahirapan, sir? Naiiyak na tanong ni Roy. Tinapik si Roy sa balikat ng kausap na officer. Tatapatin na kita, Roy. Since isa ka sa mababait at marespetang trainee namin dito, I want you to know na hindi na sila basta nagpapaakyat ng barko. Not unless may backer ka. Backer? Yes. Paano ko naman gagawin yan, sir? Ni isang kakilala, wala naman ako dito. Well, sinabi ko na iho, there's nothing we can do. Kung wala kang backer, aabutin ka ng siyam-siyam sa paghihintay. Paliwanag pa rin ang officer niya. Nanlumo si Roy at nanlalambot na lumabas na ng training area. Paglabas niya ay naroon ang mga kasamahan niya. Hey, balita ko wala ka pa rin sa listahan ah. Tila may pang-aasar sa tono ng lalaki na nagtatanong kay Roy. Nagtawanan ang lahat. Hindi nagsasalita si Roy at nananatiling tahimik lamang. Paano ba naman kasi mapipili yan pare ang payat parang ting-ting. Humagalpak ng tawa ang lalaki. Nakaramdam ng pagkapikon si Roy kaya naman hinablot niya ang kwelyo ng damit nito. Kaya hindi ako mapili-pili dahil wala akong backer. Alam mo ba? Pinatulan na ni Roy ang lalaki. Itinaas naman ng lalaki ang dalawang kamay niya. Chill, pare. Fine kung wala kang backer. Kalmadong tugon ng lalaki nang aasar kay Roy. Binitawan naman ito ni Roy at nagmadali nang umalis ang grupo ng aasar at ang bubuli sa kanya. Naiwang nag-iisa si Roy. Natameme siya. Tama ang officer niya.
Matatagalan pa kung ipipilit niya na maghihintay kung kailan siya mapapasama sa aakyat ng barko. Tila napakadamot ng pagkakataong ito para sa kanya. Nagugutom na ang pamilya niya. Nauubusan na sila ng imbak at bala. Gusto niya ng sumuko. At tulad ng ibang mag-asawa, ay dumadaan din si Daria at Roy sa isang matinding pagtatalo dala ng sabay-sabay na problema ang dumarating sa kanila. Umuumo lang 3 taon na si Ashley. Anak, hinipo agad ni Daria ang noon ng anak dahil ibang kotob niya sa mga umol ng bata. Diyos ko anak, mainit ka. Kailangan kitang dalhin sa doktor. Nasaan na ba kasi ang ama mo? Natataranta at aligagang sambit ni Daria. Tinatawagan niya si Roy ngunit hindi ito sumasagot. Makalipas ang halos kalahating oras ay dumating na rin ito. Blankong muka at tila binagsakan ng langit at lupa. Roy, Diyos ko, kanina pa kitang tinatawagan. Salubong ni Daria habang aligagang pinupunasan si Ashley ng bimpong basa. Nanlaki naman ang mga mata ni Roy nang makita ang kalagayan ng anak. Anak, anong nangyayari sa'yo? Natataranta niyang tanong. Kailangan niyang madala sa ospital, Roy. Kaya kanina pa kita tinatawagan kasi kahit anong punos ng ulo niya at katawan niya hindi bumababa ang lagnat niya. Umiiyak na sambit ni Daria. Nagingilid ang mga luha ni Roy na tumitig sa asawa. Pero wala tayong kapera-pera, mahal. Namilog ang mga mata ni Daria. Anong wala? Di ba may budget ka na nakatago dyan sa wallet mo para sa pag-a-apply mo? 5,000 pa yun, Roy. Paano sasabihin mong wala? Naiinis na siya. Umiling-iling si Roy at ipinakita ang butas na bulsa ng bag na dala niya. Nadukutan ako. Nakuha ang wallet ko, mahal. Lahat ng pera at mga ID ko nadala. Garal-gal ang boses ni Roy. Nanlambot bigla si Daria at dahan-dahang naupo. Roy naman! Napahagulhol ito. Alam mo naman kasama sa perang hawak mo yung iba pa nating gastusin dito sa bahay. Pinagkatiwala ako na sa'yo kasi alam kong mag-iingatan mo. Ano ba namang buhay to? Ilang buwan na, Roy. Simula nang graduate ka. Pero hanggang ngayon, wala ka pa rin nakukuhang trabaho. Halos paglilimang buwan ka na mag-a-apply, Roy. Hanggang ngayon nga pa rin tayo. Sinakripisyo ko ng pag-aaral ko at ikaw na lang hinayaan ko makapagtapos para maging magaan ang lahat sa atin. Pero bakit parang ang bigat? Mas bumigat pa yung sitwasyon. Biro mo? Baon na baon pa tayo sa utang. Nilalagnat pa si Ashley. Ni Singkong Duling, wala tayo. Patuloy na umiiyak si Daria. Ama, dumagis bigla si Ashley. Anak, ano, may masakit ba sa'yo? Agad na lumapit si Daria. Lumapit din si Roy. Anak, anong gusto mo? Andito si Papa at Mama. Umiiyak na tanong ni Roy habang hawak ang kamay ng anak. Roy, sobrang init niya. Kailangan natin siyang madala sa ospital. Ano ba? Nagpapanik na si Daria habang umiiyak. Walang kaabog-abog ay binuhat ni Roy ang anak na si Ashley. Anong ginagawa mo? Nagtatakang tanong ni Daria. Ayusin mo mga gamit na pwedeng dalhin. Dadalhin ko na siya sa ospital. Tugon ni Roy at lumabas na ito karga ang anak. Pagdating nila ng ospital ay maraming mga pasyenteng nakapila sa waiting area. At dahil walang kapera-pera si Roy, ay sa isang public na hospital lamang niya nadala ang anak. Nurse! Nurse, emergency! Sigaw ni Roy habang karga-karga ang anak na si Ashley na inaapoy ng lagnat. Ngunit nakailang nurse na ang dumaan ay tila walang naririnig ang mga ito sa tuwing tinatawag sila ni Roy. Maya-maya pa ay dumating na si Daria na tinawagan ni Roy habang nasa daan patungo ng ospital. Lumingalingan si Daria sa paligid at sa mga pasyenteng naroon. Mga pasyenteng katulad nila ang kapuspalad at naghihintay na lamang napansinin ng mga nurse at doktor na dumadaan. Bakit naman dito mo dinala si Ashley? Wala namang pumapansin sa atin dito eh. Singhal ni Daria. Napapakagat na lamang si Roy sa gilgil nito dahil totoo naman ang sinasabi ng asawa niya. Maya-maya pa ibinigay ni Roy ang anak kay Daria. Saan ka pupunta? Pagtataka niya. Hindi tumugon si Roy at bigla na lamang sumugod sa harapan ng waiting area kung saan naroon ang lobby.
Nanlaki ang mga mata ni Daria at sinubukang pigilan ng asawa. Roy, nababaliw ka na ba? Anong gagawin mo? Pabulong na tanong ni Daria. Ngunit tila walang naririnig si Roy at dire-diretso naglakad. Baka naman pwedeng pansinin niyo na yung pasyente na nakapila sa waiting area. Urada ni Roy sa nakabantay na nurse doon. Sir, may pila po tayong sinusunod. Kung gusto niyo pong ma-check up, pumila po kayo. Tugon ng babaeng nurse na hindi naman tumitingin kay Roy. Pwisit na pila yan. Emergency yung sa anak ko. Hindi niyo ba naiintindihan? Bakit? Dahil ba mahirap lang kami kaya hindi niyo kami pinapansin? Dahil ba wala kaming pera? Nagwawala na si Roy sa may lobby. Pinagtitinginan na sila ng mga tao. Tumawag na rin ng security ang nurse sa may lobby dahil natatakot ito kay Roy. Agad na bang dumating ang mga guards at ilalabas na sana si Roy nang biglang sumigaw si Daria. Roy, si Ashley! Nanlaki ang mga mata ni Roy at tinakbo ang kanya mag-ina. Kinukumbulsyon na ang anak na lang si Ashley. Nagkakagulo ng mga pasyente na nakapila at sinubukang tulungan sila Roy. Saka pa may lumapit na dalawang nurse at kinuha si Ashley upang dalhin sa emergency. Naiwang hagulhol na sa pag-iyak si Daria. Diyos ko, tulungan niyo po kami. Niyakap naman siya ni Roy ng mahigpit at hindi na rin maampat ang pagbuhos ng mga luha. Pagkatapos ng halos 5 minuto lamang ay lumabas na ang doktor na tumingin kay Ashley. Sumalubong naman agad si Daria sa doktor. Samantalang pinuntahan naman ni Roy ang anak. Anak, kamusta ka na? Okay ka na ba? Nandito lang si tatay. Umiiyak pa rin na tanong ni Roy habang hawak ang kamay ni Ashley. Saglit pa ay lumapit na rin si Daria dahil tapos na itong kausapin ng doktor. Anak, okay ka na? Pwede ka na daw iuwi, sabi ng doktor. Nakangiting sambit ni Daria habang yakap ng mahigpit ang anak. Napansin niyang biglang tumahimik si Roy at nakayuko. Hinawakan ni Daria ang kamay nito at nilingan naman siya ng asawa. Nakausap ko yung doktor na tumingin kay Ashley. Huwag na daw tayong mag-alala kasi lagnat laki lang naman daw. Magbibigay naman daw sila ng mga libreng gamot para mainom ni Ashley. At kung sakaling bumalik man ang lagnat niya. Nakangiting sambit ni Daria. Matipid na ngumiti naman si Roy. Hindi na rin sila nagtagal sa ospital at nilabas na rin kaagad si Ashley. Tumaas lamang pala ang lagnat nito at hindi na kinaya ng katawan ni Ashley. At kung naagapan daw agad ang lagnat ng bata ay hindi naman daw sana aabot pa sa ganoong sitwasyon ayon sa doktor na tumingin kay Ashley. Hanggang makauwi na sila Roy ng kanilang bahay ay nananatili itong tahimik. Hindi na natiis pa ni Daria ng asawa at yakapan nito. Mahal, sorry na. Hindi ko sinasadya yung mga nasabi ko kanina sa'yo kaya huwag ka nang magtampo. Sambit ni Daria habang yakap-yakap ang asawa. Ngumiti naman si Roy at gumanti ng yakap kay Daria. Naiintindihan ko naman mahal kung bakit mo nasabi yun. At naiintindihan ko rin kung bakit nagagalit ka sa akin dahil hanggang ngayon ay wala pa rin ako makuhang trabaho. Ang hirap lang kasi mahigpit na sila ngayon sa pagkuha ng mga seafarer na aakyat ng barko. Kailangan daw kasi mahal may backer. Wala naman ako makuha. Pero naniniwala ako makakaraos din tayo mahal. Sambit ni Roy habang hinahaplos ang buhok ng asawa. Oo naman mahal, may tiwala ako sa'yo. Malalampasan din natin ito. Pero bakit parang hindi ka pa rin okay? Alam mo namang hindi mo maitatago sa akin yung minamaktol mo. Sambit ni Daria habang nakatitig ng malamlam sa mga mata ni Roy. Huminga ng malalim si Roy at naupo sa gilid ng kama. Nakakalungkot lang isipin na napakahirap talagang maging mahirap. Yung dahil wala tayong kakayanan na magbayad sa mga oras na kailangan natin ng tulong medikal. Wala na tayong karapatan na dumaing o magsalita. Wala na tayong karapatan na magreklamo at magpasya kung kailan at paano nila tayo papansinin at tatratuhin ng maayos at bilang tao. Garal-gal ang boses ni Roy. Sumandal si Daria sa balikat ng asawa. Huwag mo nang isipin yun, mahal. Ang importante okay na si Ashley. Salamat sa pinakita mong tapang ha. Kung hindi mo sila hinarap kanina, aba hindi nila tayo papansinin. Kaya mabilis yung responde nila kasi naalarma sila sa'yo.
Parang yatang natakot eh. Sambit ni Daria. Ngumisi naman si Roy. Kung may nangyari namang masama kay Ashley, wala talaga akong sasantuhin sa kanila. Napik ni Daria ang hita ng asawa. Huwag kang magsalita ng ganyan. Okay na si Ashley at yun ang dapat nating ipagpasalamat. Huwag na nating isipin ang masasamang bagay na nangyari. Mariing sambit ni Daria. Niyaya niya na rin mahiga si Roy at halos sabay sila na nakatulog ng asawa. Kinabukasan ay maagang nagising si Roy upang sumubok muli na mag-apply ng trabaho. Hindi naman nawala ng pag-asa si Roy na makakuha ng mapagkakakitaan dahil sa tambak pa ng utang nilang mag-asawa. Daria? Malakas na katok mula sa labas ang gumising kay Daria isang tanghali. Pinagbuksan niya ng pinto ang nag-iingay sa labas. Madam, kayo pala. Napapahiyang sambit ni Daria. Ang may-ari pala ng kanilang unuupahan, ang kanyang bisita. Bigla na lang itong pumasok sa loob ng bahay nang binuksan ni Daria ang pinto. Alam mo naman siguro kung bakit ako nandito, hindi ba? Nakataas ang isang kilay nito habang umaali-aligid ang mga mata sa buong bahay nila Daria. Madam, wala pa po kasi kaming maibabayad sa ngayon. Nagkasakit po kasi ang anak namin kaya sobrang gipit po kami. Aba, anong pakialam ko sa problema ninyo? Bakit parang kasalanan ko pa na nagkasakit ang anak mo ngayong hindi kayo makakabayad ng upa ng bahay? Sobrang kakapal naman yata ng mukha ninyo sa 3 buwan na hindi kayo nakakabayad ng upa. Umuusok ang ilong sa galit ng may-ari ng paupahan. Napapalunok naman sa takot si Daria dahil sa pagpalahaw nito sa kanilang mag-ina. Kung ganito lang na wala pa ako mapapala dito, ay siya, mag-impake na kayo at ngayon pa lang lumayas na kayo nang mapakinabangan ko naman ang paupahan kong ito. Dagdag pa ng bruhang babae. Naalarma si Daria. Madam, wag naman po. Nagmamakaawa po ko sa inyo. Humihingi po ako ng isa pa pong palugit. Madam, maawa na po kayo sa amin. Umiiyak na si Daria. Anong awa-awa? Sa akin ba naawa ba kayo, ha? Inaabuso niyo ang kabaitan ko, Daria. Aba, hindi porket pumapayag ako ng ganyan-ganyan ninyo ako. E babaliwalain niyo na lang lahat ng responsibilidad niyo na magbayad ng upa. Leche! Galit na sambit pa ng babae. Patuloy na umiiyak si Daria karga ang anak na si Ashley. Oh! Ano pang tinitingin-tingin mo dyan? Mag-impake ka na. Singhal pa ng babae kay Daria. Bakit niyo sinisigawan ng mag-ina ko? Biglang dumating si Roy at pinagtanggol ang kanyang mag-ina. Aba, mabuti naman at dumating ka na. Ngayon, pagtulungan na ninyong mag-asawa ang pag-iimpake. Dahil ngayong araw na lang kayo dito sa paupahan ko. Pasigaw na tugon ng babae kay Roy. Huminahon si Roy at humugot ng malalim na hininga. Baka pwede naman po natin itong mapag-usapan, madam. Kahit sa huling pakiusap na lang po. Total may trabaho na naman po ako kaya sigurado makakabayad na po ako sa susunod na buwan. Totoo ba, mahal? May trabaho ka na? Nakangiting tanong ni Daria. Oo, mahal. Abot hanggang tenga naman ang ngiti ni Roy. Nako, ayan na naman tayo sa mga pangakong ganyan. Palagi namang ganyan eh. Ayaw pa rin pumayag ng may-ari ng paupahan. Kung sakali hindi ko po matupad, madam, makakaasa po kayo na kusa na po kaming aalis dito. Sambit ni Roy. Umirap ang may-ari ng paupahan. Siguraduhin mo yan, Roy, ha? Singhal nito at padabog na lumabas ang bahay. Naiwan namang nagyakapan ng mag-asawa. Mahal, may trabaho na ako. Sabik na sambit ni Roy. Salamat naman sa Diyos at may trabaho ka na, mahal. Mangiyak-ngiyak na sambit naman ni Daria. Anong trabaho ba yan, mahal? Makakaakyat ka na ba ng barko? Kumikislap ang mga mata ni Daria habang binitawan si Ashley sa kunan nito upang mag-asikaso ng kanilang makakakain. Natahimik naman si Roy. Kain na tayo, mahal. Tapos magkwento ka kung anong bago mong trabaho. Dali. Binawi ni Daria ang kanyang sinabi dahil batid niyang hindi pag-akyat ng barko ang trabahong nakuha ng asawa. Sorry, mahal. Talagang hindi ko kaya makaakyat ng barko.
Sobrang dami kasi nilang hinihingi requirements. At lalo't wala pa naman akong bakar. Alam mo namang wala akong ibang kilala dito sa Maynila. Tila napapahiyang sambit ni Roy. Hinawakan ni Daria ang kamay ng asawa. Ano ka ba naman, mahal? Kahit anong trabaho pa yan, basta't marangal, wala akong problema. Sobrang proud ako sa'yo dahil noon pa man, matyaga mo nang tinataguyod palagi ang pamilya natin. Ngumiti naman si Roy. Salamat, mahal. Ang totoo niyan, nakuha akong isang security guard sa isang jewelry shop. Mabait naman ang magiging boss ko kaya magtatagal ako doon, mahal. Mag-iipon tayo para makakuha tayo ng sarili nating bahay. Ngumiti naman ang malugod si Daria. Labis ang kanilang kasiyahan dahil tila nararamdaman na nilang mag-asawa ang simula ng kanilang pag-ahon. Hindi naging madali para kay Roy ang pagiging security guard niya. Hindi kasi ganong kalakihan ang pangangatawan ni Roy kaya naman nangangamba ang boss na half Chinese niya sa kanya, si Mr. Cheng. Nang minsan na may magkagulo sa loob, ngunit dahil manipis ang katawan ni Roy ay siya pang nadehado. Roy, pwede ba tayo usap? Sambit ni Mrs. Cheng. Sumunod naman si Roy sa boss niya papuntang opisina. Kamusta naman pasam mo bibig mo? Okay na ba? Tanong ng boss niya. Tumangu-tangu si Roy. Okay lang naman po ako, Mrs. Cheng. Malayo naman po ito sa bituka. Nakangiting tugon niya. Umiling-iling si Mrs. Cheng. Ang totoo niyan, Loy. Gusto kita kausapin. Dahil ako alala sa'yo. Not sure kung kakayanin mo ba talaga at trabaho mo. Tingnan mo iyalis sa'yo. Ikaw yung security guard ko dito. To guide, protect us, pero ikaw na pahamak. I think kailangan ko lang mahanap na ibang pwede pumalis sa'yo na malaki katawan and we'll make sure pagtanggol kami at shop. Pati sa Lilia. Nalumo si Roy sa sinabi ng boss niya. Hindi niya inaasahang, pati sa trabahong tinanggap niya, kahit na hindi akma sa kursong inaral niya, ay makakatanggap pa rin siya ng pagbabatikos. Umuwing lambot na lambot si Roy. Mahal, andyan ka na pala. Halika na, naganda ako na makakain natin. Sambit ni Daria. Saglit pa ay napansin niyang tila wala sa mood ang asawang si Roy. Mahal, okay ka lang ba? Kamusta nga pala sa trabaho mo? Hindi na ba bumalik yung mga nanggulo doon? Yung pasama sa bibig masakit pa ba? Sunod-sunod na tanong ni Daria. Nang nangyayari kasi ang gulo sa jewelry shop na pinagtatrabahuhan ni Roy, ay nag-alala ng labis si Daria. Isang linggo na lang ako sa trabaho. Diretsong tugon ni Roy. Natigilan si Daria. Hahanapan lang nila ako ng kapalit sa loob ng isang linggo. Kapag nakahanap na sila, saka ako tatanggalin. Dagdag pa ni Roy na hindi makatingin sa mga mata ng asawa. Mabuti na siguro yun, mahal. Tugon naman ni Daria. Napatingin naman si Roy sa asawa dahil sa itinugon nito. Huminga ng malalim si Daria. Mahal, palagi kong pinagdadasal sa Diyos na ingatan ka at ilayo sa kapahamakan. Simula nang nangyari sa iyo nasaktan ka dahil sa pag-awat mo sa gulo, hindi na ako mapakali at makampante na magiging maayos ang lagay mo sa trabaho mo. Kaya, tama na sigurong umalis ka na lang dyan. Kesa naman mapahamak ka pa at maulit muli ang nangyari. Mata sa mata ang sambit nito. Hinawakan ni Roy ang kamay ng asawa. Mahal, alam mo kung gaano ka-importante sa akin ang trabaho ko. Kung gaano kayo kahalaga sa buhay ko. Ganun din ito para sa akin. Ayaw ko nang maulit yung mawalan tayo. Yung wala akong mahugot kapag may hilingin ka o si Ashley. Kita mo naman, mahal, diba? Yung pagkakaiba noon sa ngayon. Simula nang nagkatrabaho ako, gumaan na yung buhay natin kahit papaano. Nabibili na natin yung mga hindi natin nabibili noong mga pagkain. Yung upa ng bahay, nababayaran na natin. Tapos yung utang natin na unti-untian na natin.
Kaya mahal, hindi mo pwedeng sabihin na mabuti nang patanggal ako sa trabaho dahil hindi pwede. Ayoko mahirapan ulit tayo. Kayo ni Ashley. Nangingilid ang luha ni Roy. Hindi na lamang umimik si Daria dahil may punto rin naman ang kanyang asawa. Malaki ang naging alwan nila simula nang nagkaroon ng stable na trabaho si Roy. Tama ang asawa niya. Hindi ganong kadaling tanggapin na aalisin na ito sa trabaho. Paano na nga ba sila? Paano na ulit sila magsisimula? Mabigat man sa dibdib na tanggapin ni Roy sa sarili na 1 linggo na lamang siya sa trabaho ay pumasok pa rin siyang nakangiti at tila walang mabigat na dinadala. Hanggang isang araw may 2 lalaki na kakaibang kilos na pumasok sa jewelry shop. Pagpasok pa lamang ng 2 lalaki sa jewelry shop ni Miss Cheng ay nakaramdam na kaagad si Roy ng pagdududa. Kaya naman hindi niya na ito inalisan ng tingin. Nagulat na lamang si Roy nang biglang sinarahan ng lalaki ang pinto ng jewelry shop. Anong ginagawa mo? Sinubukan ni Roy na magtanong ngunit tinutukan na siya ng barel ng armadong lalaki. Hindi na nakakibuo si Roy dahil nakaramdam na siya ng pangamba na baka hindi siya santuhin ng lalaki. At ang unang pumasok sa isip niya ay ang kanyang mag-ina. Paano na sila kung mawala pa siya? Lumabas na si Mrs. Cheng kasama ng isa pang mga armadong lalaki. Pinaipon nito sa gitna ang lahat ng mga empleyado at tinutukan din ng barel. Sinubukan ni Roy na kilalanin ang 2 pangahas na magnanakaw, ngunit mga mata lamang ang kita sa suot nitong tela sa ulo. Sa bawat pagtitig ni Roy sa mga mata ng mga ito, ay may kakaiba siyang nararamdaman. Hanggang sa nahuli ng isang lalaki ang mga titig ni Roy. Sa pakiwari ni Roy ay ito ang leader. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Singhal ng leader kay Roy. Tumitig rin ito kay Roy na tila nangungusap ang mga mata. Parang matagal na silang magkakilala. May mga parak! Sumigaw ang lalaking nakabantay sa may pinto ng jewelry shop. Nakiramdam ang leader na nakipagtitigan kay Roy. Narinig niya ang papalapit na tunog ng wang-wang ng polis. Naalarma siya. Puslet! Sambit nito. Nagmadali nang tumakbo palabas ang 2 nang biglang sumunod si Roy. Nakahalata ang leader na sumunod kay Roy kaya naman pinaputukan niya ito ng barel. Mabuti na lamang at nakailag si Roy. Hindi na namalaya ni Roy na humugot na rin siya ng barel at pinaputukan ng kalaban. Nadaplisan niya ang kalaban sa braso nito at nawala ng balanse sa pagtakbo. Nataranta ang leader at akmang tutulungan sana ang lalaking na barel ni Roy. Pero nang makita niyang papalapit na si Roy at ang mga pulis, ay nagmadali na itong umalis at iniwan ang sugat ang lalaki. Naiwan ang lalaking na baril ni Roy at nadakip ng mga pulis. Sinubukan pa rin ni Roy na habulin ng leader ngunit mabilis na ito nakaiskapo. Hinihingal pa si Roy na bumalik ng jewelry shop at pagbalik niya roon ay tuwang-tuwa ang kanyang boss sa kanya. Loy, salamat sa pagtanggol mo amin. Nagkamali ako desisyon ko na alisin ka trabaho as security guard nitong jewelry shop. Dahil pa nakita mong tapang, patapang pala ikaw, mapagtanggol kami. I decide not to fire you. You stay, Loy. You stay. Hindi mo kailangan umalis pa. Sambit ni Mrs. Cheng. Napanganga si Roy sa kanyang narinig. Talaga po ba, Mrs. Cheng? Salamat po. Hindi naman makapaniwala ang reaksyon ni Roy. Abot hanggang langit ang ngiti ni Roy sa sinabi ng boss niya. Hindi niya inaasahang magbabago ang isip nito dahil sa ginawa niyang paghabol sa magnanakaw. Masayang umuwi si Roy sa kanyang mag-ina at sabik na ibinalita ang sinabi ng boss niya. Hindi na ako iaalis sa trabaho, mahal. Kumikislap ang mga mata ni Roy habang nagsasalita. Talaga, mahal? Wow naman, magandang balita yan, mahal. Masayang tugon ni Daria. Okay lang ba sa'yo yun, mahal? Tanong ni Roy dahil batid niyang mas gusto nito na lumipat na siya ng ibang trabaho. Masaya ako para sa'yo, mahal. At okay lang sa akin kung ano man ang desisyon mo at maging daan na tatahakin mo. Basta nandito lang kami ng anak mo, ha? Nakangiting sambit ni Daria. Samantala, habang nagsasaya ang pamilya ni Roy, ay may isang tao na nagngingit-ngit sa galit. Si Rolin.
ang leader na nagtangkang manloob sa jewelry shop na pinagtatrabahuhan ni Roy. Labis ang pagkamuhi ni Rolin kay Roy dahil sa ginawa nitong pagbaril sa kapatid niya na ngayon ay nasa kulungan niya. Humanda ka sa ginawa mo. Hindi ako makakapayag na hindi mo pagbayaran na ginawa mo sa kapatid ko. Galit na galit siya kay Roy dahil sa ginawa nitong pagbaril sa kanyang kapatid. Ngayon ay mag-isa na si Rolin at nag-iisip ng masamang plano upang makaganti kay Roy. Wala namang kamalay-malay si Roy na sa kabila ng saya-tuwa na meron sila ngayon ng kanyang pamilya ay may nag-aabang na kapahamakan sa kanila. Samantala, nang dahil sa nangyaring insidente sa jewelry shop na pinagtatrabahuhan ni Roy, naparangalan siya sa kanyang trabaho at pinuri ng publiko sa kabayanihang nagawa nito. Mr. Gutierrez, binabati kita sa nagawa mo. Nagpapasalamat din ako sa ginawa mong pagprotekta sa jewelry shop ko. Kung hindi dahil sa'yo, siguro nadalakit na nila lahat ng mga alahas natin, maging ang sales natin, at kung wala ka, baka nasaktan na rito ang mga staff ko. Kaya Roy, nararapat lang na mabigyan ka ng pagpupugay at magandang job offer dito sa kumpanya ko. Tataasan ko rin ang sahod mo at dadagdagan ng benefit. At simula bukas, ikaw na ang head security ko rito. At ibig sabihin nun, 2 na kayong gwardiya ang tatao dito, pero ikaw ang pinakamataas. You deserve this, Roy. I owe this a lot to you. Wika ni Mrs. Cheng, ang kanyang boss na half Chinese na may-ari ng jewelry shop na pinagtatrabahuhan ni Roy. Maraming salamat po, Mrs. Cheng. Maging ako po, hindi ko po inaasahan ang nangyari yan. Iniisip ko pa rin po kasi ang buhay ng mga kasamahan ko rito, kaya naman bilang taga-protekta ng shop na to at kabilang din naman sa responsibilidad ko, nilakasan ko na ho ang loob ko. Maraming salamat po sa pagtitiwala niyo at sa parangal na ito. Napakalaking tulong po nito sa pamilya ko. Maraming salamat po. Taos-pusong sagot naman ni Roy kay Mrs. Cheng. Maging ang kanyang mga katrabaho ay labis ang galak at pagpupugay sa nagawa ni Roy para sa shop. Isa na nga si Roy sa kanilang ipinagmamalaki dahil hindi naman talaga biro ang kanyang nagawang iyon sa pagsasakripisyo ng kanyang buhay para sa nakakarami at makipagpambuno sa mga masasamang tao. Naipalabas din ito sa national TV. At maging ang ilang mga bigating personalidad ay humanga rin sa kanya. May mga kilalang politiko pa ang nagbigay ng full scholarship hanggang kolehiyo sa kanyang anak na si Ashley. At may nagbigay din sa kanila ng mga negosyo package na makakapagkakaabalahan na ng kanyang may bahay. Sa kanyang pag-uwi ay masaya niya itong ibinalita sa kanyang mag-ina at masaya din naman siyang sinalubong ng mga ito, lalong-lalo na ang kanyang asawa. Mahal, congrats. Napakagaling mo. Hindi biro yung ginawa mo, mahal. Maluha-luhang bungad sa kanya ng kanyang asawang si Daria. Grabe, mahal. Sa totoo lang ay kinabahan din talaga ako nun. Alam mo namang kabado rin naman ako sa paghawak ng baril, pero kanina, ang iniisip ko na lang talaga yung mga kasamahan ko, kaya nilakasan ko na rin ang loob ko. Kung hindi ko rin gagawin, at kung sakaling may nangyaring masama sa mga empleyado doon, hindi rin ako mapapatulog ng konsensya ko. At baka nga hanggang ngayon ay sinisisi ko pa rin ang sarili ko at kine-question ang halaga ko bilang isang sikyo. Sambit pa ni Roy. Habang nagtitimpla naman ng kape si Daria at nang makatapos ay muli niya nang tinabihan ng kanyang asawa at iniabot dito ang kape. Ang mahalaga, mahal, ay nagawa mo siya ng buong tapang at lahat kayo ay ligtas. Sobrang ipinagmamalaki kita, mahal. Sobrang ipinagmamalaki ka namin ng anak mo. Buong puso namang sagot ni Daria sa kanyang asawa at matapos noon ay hinalikan pa ito nito sa kanyang mga labi. Sa kalagitnaan naman ng kanilang pag-uusap ay lumapit na rin ang kanilang anak na si Ashley upang makisali sa usapan. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, ang kanilang anak na si Ashley na may malaanghel na ngiti sa kanyang muka ay lumapit sa kanyang mga magulang na puno ng enerhiya at saya. Ibinuka niya ang kanyang mga braso at tumakbo ito patungo kay Roy sabay yakap dito. Tay, ang galing mo po! Hero ka! Alam mo ba yon? Sigaw ni Ashley habang nakatingin ng may pagkamangha sa kanyang ama. Tumingin si Roy sa kanyang anak na puno ng pagmamalaki. Ang kanyang puso ay bumili sa saya. Parang ang lahat ng pinagdaraanan niya ay naglaho sa isang iglap.
Dahil sa mga mata ng kanyang anak na kung saan siya ang pinakamagaling na tao sa buong mundo. Salamat anak. Siyempre kayo ni nanay ang inspirasyon ko. Kahit na ganito lang si tatay, mukhang mahina, lampat, tahimik lang, kayang-kaya ko rin kayong protektahan sa abot ng aking makakaya. Maging ang ibang tao na nasa paligid ko. Sagot ni Roy sa kanya. Inunat pa nga mga kamay upang yayain itong umupo sa tabi niya. Oo nga po tatay, kahit yung mga kaklase ko po bilib na bilib po sa inyo, ang galing niyo po. Sagot ni Ashley nang may pananabik sa kanyang ama. Napangiti naman si Roy. Talaga ba anak? Nakakatuwa naman kung ganon. Bidang-bida na pala si tatay mo sa school mo, no? Pabiro pang tanong ni Roy kay Ashley. Opo tay, hinahangaan din po kayo ng mga kaklase ko. Minsan nga raw po pag napunta kayo doon ay magpapa-autograph daw po sila. Wika pa ni Ashley kaya naman biglang napatawa ang kanyang ama na si Roy. Aba, para naman pala niyang artista na ako, ayos yan na. Sabi naman ni Roy. Maya-maya pa nang makaramdam na ng antok si Ashley ay nagpaalam na rin ito sa kanyang mga magulang. Nay, tay, inaantok na po ako. Mauna na po ako sa inyong matulog. Paalam ni Ashley. Hinalikan naman siya sa noo ng dalawa at nag-good night na rin sa kanilang anak. Sige anak, good night. Mag-pray ka muna ha. I love you. Sabit naman ng kanyang ama at ina. Nang maiwan na lamang doon sina Roy at Daria ay muli nilang ipinagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Mahal, yung nabaril mo kaya, kamusta? Nakakulong na ba? Tanong ni Daria sa asawa na nababalot din ng pag-aalala. Oo, hawak na siya ng kustodiyan ng pulisya. Kinabahan nga ako Akala ko napatay ko. Mabuti na lang at sa may bandang hita lang natamaan. Kahit naman gusto kong matamaan siya ng bala para maprotektahan ng mga kasama ko, hindi ko rin naman hiniling na mapatay siya kaya mabuti na rin para sa akin na nadaplisan lang siya. Pagkwento naman ni Roy, tumangu-tangu naman si Daria. Oo nga mahal, kasi malakas ang kutob ko na baka balikan tayo ng leader na nakatakas. Kaya mahal, medyo nangangamba pa rin ako sa kaligtasan mo. Alam kong hindi sila titigil hanggat hindi nila nababawi yung nahuli nilang kasamahan. Kaya ikaw, magdoble ingat ka ha. Huwag kang papakampante. Naku, mahirap na. Baka mamaya niyan kumilos na pala sila. Nag-alala namang sagot ni Daria. Nang marinig ni Roy ang mga salita ng kanyang asawa, nakaramdam siya ng pag-aalala. Alam niya ang totoo ang sinasabi ni Daria. Ngunit sa kabila ng panganib, nagpakita siya ng tapang. Nagpa siya siyang ipakita kay Daria na handa siyang protektahan ng kanilang pamilya sa anumang paraan. Alam ko mahal, pero gusto kong malaman mo na hindi ako magpapabaya. Lahat ng desisyon ko ay para sa ating pamilya. Magti-triple ingat pa ako para sa inyo. Sagot ni Roy habang pinipilit ang isang ngiti. Kahit naramdam pa rin ang bigat sa kanyang puso. Dahil sa kanyang mga salita, nagbitaw si Daria ng malalim na buntong hininga. Nais niyang magtiwala sa kanyang asawa, ngunit hindi mo ikakaila ang pag-aalala sa kanyang isipan. Oops! May break muna! Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala sa ating tagapakinig na si Salvacion Roldan. At ang sabi niya, kahit sino man hindi mawawala sa taong mapanghusga. Bata man o matanda. Ngunit bago tayo manghusga sa kapwa, tingnan muna natin ang ating sarili kung perpekto ba tayo. Hindi natin alam sa pinaghuhusgahan natin ay may mas makapangyarihan pa pala ito. Ang kasabihin nga, don't judge the book by its cover. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa muli. Manalangin na lang din tayo, mahal. Alam kong hindi naman tayo papabayaan ng Diyos. Sana lang yung mga taong yon mahuli na kaagad. Pagmumuni-muni pa ni Daria at napupuno na ng determinasyon ang kanyang boses. Oo, mahal. Laging dasal mo na bago ang lahat. Kasi ikaw ang nagsisilbing gabay ko sa mga ganitong pagkakataon. Tugon pa ni Roy.
Napatingin si Daria kay Roy, puno ng pagmamalaki. Basta, kahit na anong mangyari, ay sobrang proud ako sa'yo. Pero syempre, mas mahalaga pa rin ang kaligtasan mo sa lahat kahit sa anumang bagay. Mahal na mahal kita, mahal. Tumingin si Roy sa kanyang asawa at nakita ang pagnanais sa mga mata nito. Mahal din kita, mahal. At nauunawaan ko ang pag-aalala mo sa akin. Ang hirap isipin ng mga panganib. Ngunit kailangan ko rin gumawa ng mga hakbang para sa kaligtasan natin. Kung kaya kong gawin ito para sa'yo at kay Ashley, hindi ako magdadalawang isip. Maya-maya pa ay sinuportahan ni Daria si Roy. Salamat, mahal, sa pagmamahal at sakripisyo mo sa amin ng anak natin. Tumango si Roy bilang pag-ayon sa sinabi ni Daria. Wala yun. Siyempre kayo ang buhay ko eh. Biglang bumalik ang mga alaala ni Roy sa insidente. Ang takot na pagkakaroon ng baril sa kanyang kamay at ang pangarap na iligtas ang iba. Habang nandito siya ngayon kasama ang kanyang pamilya, pinilit niyang kalimutan ang mga takot na iyon. May mga plano na ako para sa bagong naahaatang na tungkulin sa akin sa shop. Mahal, pag-iisipan ko ng mabuti para makasiguro. Hindi ko man maidaan sa lahat pero gagawin ko ang lahat para sa inyo. Laging nandyan ang suporta ni Daria at mula sa kanilang pag-uusap, lumakas ang kanilang ugnayan. Okay, mahal. Sabi niya na nag-aalay ng pagmamahal sa kanyang mga salita. Sa kabila ng mga hamon sa labas, nahanap nilang dalawa ang mas malalim na koneksyon. Natututunan nilang lumaban hindi lamang para sa kanilang kaligtasan, kundi para sa kanilang pamilya at sa mas magandang kinabukasan na sabay nilang pinapangarap. Nang sumunod na araw, naramdaman na rin ni Roy ang malaking pagbabago sa kanyang trabaho. Lahat ay nakangiti na sa kanya at ang iba naman ay sumasaludo pa sa kanya. Good morning sa aming bayani, pabirang sabi pa ng staff. Good morning din sa'yo. Masayang sagot naman ni Roy, sabay ngiti sa kanyang mga katrabaho. Habang papasok siya sa loob ng shop, napansin niya ang pagbate at paghanga ng lahat. May mga customers pang bumati sa kanya at kinamayan siya. Ang lahat ay tila nag-iba ang pagtingin sa kanya. Hindi na lamang siya isang ordinaryong gwardya kundi isang bayani sa mata ng marami. Nang makarating siya sa kanyang pwesto, bumati si Mrs. Cheng sa kanya. Roy, kamusta ang gabi mo? Sigurado ako masarap ang tulog mo matapos ang lahat ng nangyari. Ngumiti si Roy. Opo, Mrs. Cheng, medyo nakakapanibago pero masaya po ako. Maraming salamat po ulit sa lahat ng oportunidad na ibinigay ninyo para sa akin. Well-deserved mo iyon, Roy, sabi ni Mrs. Cheng, sabay tapik pa sa balikat niya. Ngayon, bilang head security, sisimulan natin ang pagbigay ng karagdagang training para sa iyo at sa iyong bagong kasamang gwardya. Gusto kong masigurong lahat tayo ay handa sa anumang mangyayari. Tumango si Roy. Alam niyang magiging mas malaki pang responsibilidad niya. Ngunit, handa siyang tanggapin ito para sa seguridad ng shop at ng mga kasamahan niya. Gagawin niya ang lahat na makakaya upang mapanatiling ligtas ang lugar. Habang abala si Roy sa pagsasaayos ng mga bagong protokol para sa seguridad, lumapit ang isa sa kanyang mga kasamahan. Roy, balita ko yung leader ng grupo na nagnakaw. Hinahanap pa rin ng mga pulis. Ingat ka ha, baka balikan ka. Tumingin si Roy sa kanyang kausap. Medyo nababahala pero nananatiling kalmado. Oo, alam ko. Pero hindi ako nagpapabaya. Alam kong posibleng mangyari kaya mas nagiging maingat na nga ako ngayon. Good. Magtiwala tayo na mahuhuli din nila yon. Pero kung ano't ano man, nandito lang kami para suportahan ka. Ngumiti ang kanyang katrabaho at tumango bago bumalik sa kanyang trabaho. Sa bawat araw na lumilipas, mas ramdam ni Roy ang suporta ng mga tao sa paligid niya. At sa bawat sandali na kasama niya ang kanyang pamilya sa bahay, lalo niyang nauunawaan ang kahalagahan ng kanyang mga nagawa. Hindi lamang bilang isang gwardya, kundi bilang isang ama at asawa na handang isakripisyo ang lahat para sa kanyang pamilya at komunidad. Dugtong pa nito, patuloy siyang naging huwaran ng tapang at malasakit sa kanyang trabaho.
At sa kabila ng mga panganib, nananatili ang kanyang puso sa tamang lugar. Ang pagprotekta sa mga mahal niya sa buhay. Habang patuloy na ginagampanan ni Roy ang kanyang bagong tungkulin bilang head security, nararamdaman niya ang unti-unting pagbabago sa kanyang buhay. Hindi na lamang isang ordinaryong magagawa sa jewelry shop ngayon. Ngayon, siya na ay isang bayani sa mata ng kanyang mga katrabaho at maging ng publiko. Sa bawat araw na siya ay pumapasok, laging may mga taong bumabati sa kanya ng may paghanga. Minsan may mga customer pa nga na humihingi niyang litrato kasama siya at ang mga kasamahan niya ay madalas na nagbibiro. Roy, artista ka na ngayon na. Huwag mo naman kaming kalimutan kapag sumikat ka na. Sigaw ng isa sa kanyang mga katrabaho habang nagtatawanan naman ng iba. Ngumingiti lamang si Roy at pinalampas ang biro. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, nararamdaman pa rin niya ang takot at pangamba mula sa insidente. Lalo na sa posibilidad na balikan siya ng mga kriminal na nakatakas. Alam niyang hindi basta matatapos ang banta. Isang gabi, habang nasa bahay siya kasama sina Daria at Ashley, tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Hello? Sagot ni Roy. Roy Gutierrez, di pa tayo tapos. Malamig na boses mula sa kabilang linya. Nanlaki ang mga mata ni Roy at agad niyang naramdaman ang kaba sa kanyang dibdib. Sino to? Tanong niya, kahit na may ideya na siya kung sino ang nasa linya. Nakatakas ako, Roy. Hindi mo ako mahuhuli ng ganon-ganon lang. Babawi ako. Mag-ingat ka. Tumigil ang boses sandali bago tuluyang naputol ang tawag. Bumagsak ang kamay ni Roy na may hawak ng cellphone. Ramdam niya ang lamig ng pawis na bumabalot sa kanyang katawan. Lumapit si Daria at halatang napansin ang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang asawa. Mahal, anong nangyari? Tanong ni Daria na puno ng pag-aalala. Naupo si Roy at malalim ang kanyang buntong hininga. Yung leader ng mga hold-upper. Tumawag. Nakatakas siya. Nangako siyang babalik siya para balikan ako. Halos manlumo naman si Daria sa narinig. Mahal, anong gagawin natin? Delikado ito. Hinawakan ni Roy ang kamay ng kanyang asawa. Huwag kang mag-aalala. Sasabihin ko to sa mga pulis. At titiyakan kong handa ako. Handa tayo. Hindi ako papayag na mapahama kayo. Napaluha si Daria, ngunit nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Roy. Basta mahal, mag-iingat ka. Huwag mong ipagsapalaran ang buhay mo. Kailangan ka namin ni Ashley. Kinabukasan, agad na nagtungo si Roy sa presinto upang iulat ang tawag na natanggap niya. Nakapag-ugnayan siya sa mga otoridad at nagsimula silang magplano ng mas mahigpit na seguridad sa paligid ng jewelry shop at maging sa kanilang tahanan. Sa mga susunod na araw, mas naging mapanuri si Roy. Sinigurado niyang ligtas ang kanyang pamilya at ang shop. Ngunit alam niya na ang laban ay malayo pa sa pagtatapos. Habang tuloy ang kanyang trabaho, sinubukan niyang huwag magpadaig sa takot. Pinanghawakan niya ang kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya bilang lakas sa bawat araw. Patuloy siyang nagpa-practice sa paggamit ng baril agad higit pang binigyang pansin ang bawat detalye ng seguridad sa shop. Isang araw habang nag-i-inspection siya ng mga security cameras, naramdaman ni Roy ang kakaibang kilabot. Sa isang monitor, nakita niya ang isang lalaking nakatayo sa labas ng shop. Tila nagmamasid. Bagaman hindi niya kita ang maayos sa mukha, alam niyang posibleng ito ang leader na nagbabanta sa kanya. Agad niyang inalerto ang mga kasamahan at tinawagan ng mga pulis. Alam niyang oras na para kumilos ng mabilis. Ngunit sa kabila ng lahat ng pag-iingat, alam ni Roy na kailangan niyang harapin muli ang panganib. Hindi lamang bilang isang tagapagtanggol ng shop, kundi bilang isang ama at asawa na handang ibuwis ang buhay para sa kanyang pamilya. Habang naghihintay sa mga susunod na kaganapan, tiniyak ni Roy sa sarili na handa siyang lumaban sa anumang darating. Sa isip niya, patuloy niyang inuulit ang isang pangako. Para sa pamilya ko, gagawin ko ang lahat.
Matapos nga mabilis sa pagdating ng mga pulis, agad nilang sinuyod ang paligid ng jewelry shop, ngunit tulad ng inaasahan ni Roy, wala na roon ang lalaking nakita niya sa security camera. Tila nananakot lang talaga ito, na para bang gustong iparamdam kay Roy na kahit kailan maaaring balikan siya. Naku Roy, mukhang sinasadya lang nilang takutin ka, pero huwag ka mag-alala. Magdadagdag kami ng mga patrolya sa paligid para siguruhing ligtas ka at ang pamilya mo. Sabi ng isa sa mga pulis at tumugon sa tawag. Tumango naman si Roy, ngunit alam niya hindi ganong kadaling kalimutan ng banta. Bumalik siya sa shop at muling ininspeksyon ang bawat sulok, bawat security measure na pwedeng palakasin. Lahat ng tao sa shop ay naging alerto, lalo na't alam nilang hindi pa tapos ang panganib. Pag-uwi niya sa bahay, niyakap siya agad ni Daria. Halatang kabado pa rin. Mahal, kamusta? Wala bang masamang nangyari? Tanong nito, habang hawak-hawak ang kamay ng kanilang anak na si Ashley. Wala na sila, mahal, umalis na. Mukhang gusto lang manakot. Pero kinausap ko ng mga pulis at magpapatrolya sila sa paligid. Siguradong mas magiging ligtas tayo ngayon. Sagot ni Roy, pilit na nagpapakalma sa kanyang asawa. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi siya pwedeng magpabaya. Huwag kang mag-alala, mahal. Mas mag-iingat ako ngayon. Dagdag pa niya. Sumang-ayon si Daria. Ngunit bakas pa rin sa kanyang mga mata ang takot. Hindi ko akalaing aabot tayo sa ganito, Roy. Basta tandaan mo, mas mahalaga ang buhay mo kaysa kahit ano pa man. Kailangan ka namin ni Ashley. Nilapitan ni Roy si Ashley at marahan siyang niyakap. Huwag kang mag-alala, anak. Ginagawa ni tatay ang lahat para sa'yo. Nakatitig si Ashley sa kanyang ama, puno ng pag-aalala ngunit may tiwala sa kanyang mga mata. Tay, alam ko po na kaya niyo yan. Ligtas tayo, basta nandito po kayo. Napangiti si Roy. Ang boses ng kanyang anak ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Kahit gaano pang kalalim ang takot na bumabalot sa kanyang isipan, pinapangako niya ang gagawin ng lahat para protektahan ang kanyang pamilya. Nang sumunod na mga araw, naging tahimik ang lahat. Wala nang makitang mga kahina-hinalang tao sa paligid ng shop. Ngunit para kay Roy, hindi ito sapat para magpakakampante. Alam niya ang patuloy ang banta. Kahit hindi ito laging lantad, kaya mas sinigurado niyang laging handa ang bawat hakbang. Mula sa kanyang trabaho hanggang sa kanilang seguridad sa bahay. Sa kabila ng panganib na tila patuloy na umaaligid sa kanila, nahanap ni Roy ang mas matatag na pagkakaisa sa kanyang pamilya. Lalo niyang napagtanto na sila ang kanyang lakas at wala siyang mas malaking responsibilidad kundi ang tiyakin ang kanilang kaligtasan. Hindi pa tapos ito, sabi niya sa sarili, pero gagawin ko ang lahat para hindi mapahamak ang pamilya ko. Habang dumadaan ang mga araw, nananatili ang pagiging alerto ni Roy. Kahit tila tahimik na ang sitwasyon, hindi pa rin siya nagpapakakampante. Sinisiguro niya na laging maayos ang kanilang seguridad sa bahay at mas binigyang pansin niya ang mga cameras at alarm system sa jewelry shop. Isang gabi habang tahimik na nagpapahinga si Roy kasama si Daria sa sala, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nang tingnan niya ang numero, hindi ito pamilyar. Bagamat nag-aalangan ay sinagot niya ito. Hello? Sagot ni Roy bahagyang kinabahan. Isang mabigat at malamig na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Huwag kang magpakakampante, Gutierrez. Hindi pa kami tapos sa'yo. Nanindig ang balahibo ni Roy. Alam niyang galing ito sa grupo ng mga magnanakaw na kanyang hinarap sa shop. At ito rin ang tumawag sa kanya noong isang araw. Hindi siya maaaring magkamali doon. Bago pa man siya makasagot, binaba na ang tawag. Mahal, sino yon? Tanong ni Daria na napansin ang pagbabago sa mukha ng kanyang asawa. Huwag kang mag-alala, mahal. Mukhang prank call lang. Wala to. Pagsisinungaling ni Roy upang hindi na mag-alala si Daria. Ngunit sa loob-loob niya, alam niya ang iba ang sitwasyon. Nang makatulog na si Daria at Ashley, lumabas si Roy sa balkonahe ng kanilang bahay.
Pinagmasdan niya ang paligid. Tila naghahanap ng kahit anong kakaibang kilos o galaw sa kanilang paligid. Tahimik ang gabi, ngunit alam niyang ang mga ganitong sandali ang pinakadelikado. Kinabukasan, kinausap ni Roy ang ilang mga kaibigan sa pulisya tungkol sa natanggap na tawag. Pinayuhan siyang magdoble ingat at mag-report kaagad kung may makitang kakaiba o anumang pagbabanta. Dagdag pa nito, maglalagay na rin ang undercover na police malapit sa jewelry shop upang magbantay. Makalipas sa ilang linggo ng tahimik na pagdaan ng mga araw, isang gabi ay narinig ni Roy ang tunog ng yero sa kanilang bubungan. Agad siyang bumangon at dinampot ang kanyang flashlight. Lumabas siya ng bahay ng dahan-dahan. Pinipilit na hindi magising si Daria at Ashley. Nakita niya ang isang anino na mabilis na gumagalaw sa gilid ng kanilang bakuran. Nangihinig sa kaba ngunit handang ipaglaban ang kanyang pamilya. Sumigaw si Roy. "Sino ka? Huwag kang gagalaw." Ngunit imbes na huminto, mabilis na tumakbo ang lalaki palayo. Lumusot sa madilim na sulok ng mga bahay sa kanilang lugar. Naghagilap si Roy ng kanyang cellphone upang tawagan ng pulis. Ngunit sa pagkakataong ito, huli na ang lahat. Kinabukasan, dinala niya ang insidente sa mga pulis at pinangakuan siya ng mas matinding pagbabantay. Sa kabila ng lahat ng ito, alam ni Roy na dapat palagi siyang nakahanda. Hindi lamang para sa sarili niyang kaligtasan, kundi para sa kanyang pamilya na labis niyang minamahal. Pagdaan ng mga araw, muling bumalik sa dating takbo ang kanilang buhay. Ngunit sa puso ni Roy, nananatiling buo ang kanyang panata na protektahan ang kanyang pamilya. Ano man ang mangyari. Hindi ako magpapadala sa takot. Tahimik na sabi ni Roy sa sarili, habang pinagmamasa ng anak niyang si Ashley na masayang naglalaro sa labas. Basta para sa inyo, gagawin ko ang lahat. Buhay ko man ang maging kapalit. Nang sumunod na araw sa eskwelahan, habang abala si Ashley sa pakikipaglaro sa mga kaklase, napansin niya na tila may isang lalaki na hindi pamilyar na nakatayo sa hindi kalayuan. Hindi siya mapakali dahil parang nakatitig sa kanyang lalaki. Ngunit binaliwala niya ito. Iniisip na baka isa lamang siyang magulang ng ibang estudyante. Paglabas niya ng eskwelahan matapos ang klase, naghihintay sa kanya ang nasabing lalaki sa labas ng gate. Lumapit ito sa kanya nang may ngiti sa mukha. "Ashley, ako to si Tito Andy. Ako ang pinadala ng nanay at tatay mo para sunduin ka. Busy kasi sila sa trabaho ngayon kaya akong sumundo. May sideline na rin kasi ang nanay mo." Malumanay na sabi ng lalaki. Nagulat naman si Ashley at agad siyang nagtaka. "Bakit mo hindi sinabi ni nanay at tatay na ikaw ang susundo sa akin?" Tanong niya habang tinatansya ang sitwasyon. Ngunit marunong magsinungaling ang lalaki. "Ay, oo nga pala, nakalimutan na lang sabihin sa'yo kasi nagmamadali sila kanina. Pero huwag ka mag-alala. Ako nang laging susundo sa'yo mula ngayon. Ako nang magiging service mo." Sabi nito at pilit niya ipinapakita ang pagiging mapagkakatiwalaan. Naisip ni Ashley na magtanong sana sa gwardya ng paaralan. Ngunit bago pa niya maisipang magtanong ay hinawakan na ng lalaki ang kanyang kamay. "Tara na Ashley, huwag ka na mag-alala. Ligtas ka sa akin," sabi ng lalaki. Ngunit sa loob-loob niya ay may ibang balak. Dahil sa mura niyang edad, unti-unti na rin napapaniwala si Ashley. "Sigurado po kayo na sila nanay at tatay ang nagpadala sa inyo?" Tanong ulit ng bata at tila nagdadalawang isip pa rin. "Oo naman, mahal na mahal ka nila kaya gusto nilang sunduin na kita kaagad. Tara na, sumama ka na sa akin." Pilit na pinapanatag ng lalaki ang loob ng bata. Sa kalaunan ay sumama si Ashley sa lalaki. Iniisip na baka tama nga siya. Sumakay sila sa isang puting van na tila tahimik at kakaunti lang ang tao sa loob. Tahimik na tumatakbo ang sasakyan sa kalsada, habang si Ashley naman ay patuloy na nagtataka. Maya-maya, naramdaman niya na ang kakaibang pakiramdam. Parang may mali. Habang tahimik sila nagbabiyahe, napansin ni Ashley na lumilihis na sila ng daan papunta sa kanilang bahay. Sinubukan niya magtanong, ngunit agad siyang tiningnan ng lalaki sa rearview mirror. Nakangiti pa rin subalit halatang may ibang balak. "Tito Andy, saan po tayo pupunta?"
Hindi po ito ang daan papunta sa bahay namin. Tanong ni Ashley na nagsimula ng kabahan. Huwag kang mag-alala, Ashley. Kailangan lang nating dumaan sa ibang lugar sandali. Sandali lang to. Sagot ng lalaki. Ngunit sa tono ng kanyang boses, alam ni Ashley na may mali. Mabilis na tumibok ang puso ng bata. Naisip niyang may kakaibang nangyayari at dito na siya nagsimulang makaramdam ng takot. Sinubukan niyang buksan ang pinto ng sasakyan, ngunit nakalock ito. Nakatingin ang lalaki sa kanya, tila nagmamasid kung ano ang susunod niyang gagawin. Sa gitna ng kanyang takot, sinubukan ni Ashley na manatiling kalmado at mag-isip. Alam niyang kailangang makahanap ng paraan upang makatakas o makatawag ng tulong. Habang patuloy na tumatakbo ang puting van, unti-unting pumasok ang takot sa puso ni Ashley. Hindi niya na mapigilan ang kaba at unti-unti nang umaagos ang kanyang luha. Nang mapagtanto niyang hindi siya dinadala sa kanilang bahay, nagsimulang magsisisigaw si Ashley. Tulungan niyo po ako! Ayoko po dito! Tulungan niyo ako! Sigaw niya habang umiiyak at nag-aalporoto sa loob ng van. Sinubukan niyang kalampagin ang pinto at umampas sa bintana, ngunit masyado itong matibay. Patuloy siyang humihikbi. Umaasang may makakarinig sa kanya. Habang ang lalaki naman na siyang ang leader ng mga magnanakaw, biglang ines na tumingin sa kanya. Tigilan mo nga yung pagsigaw, bata! Matalim nitong sabi. Sabay tingin sa likod ng sasakyan. Hinawakan niya ng mahigpit ang balikat ni Ashley. Pinigilan ng bata sa pagpupumiglas. Pero mas lalo lamang itong nagpasigaw kay Ashley. Pakawalan niyo ako! Gusto ko na po umuwi! Nagpatuloy siya sa pag-iyak habang pilit na humihiwalay mula sa malakas na pagkakahawak ng lalaki. Dinala si Ashley sa isang madilim at liblib na lugar. Isang hideout na mistulang isang abandonadong bodega sa gitna ng kagubatan. Pagkarating nila, agad na binaba si Ashley mula sa sasakyan at halos kinaladkad siya papasok ng bodega. Sa loob, isang maliit at madilim na silid ang naghintay sa kanya. May halatang mga lumang gamit at sira-sirang kahoy. Pinaloob siya sa silid at marahas sa isinarang pinto. Umiiyak si Ashley habang sinusubukang buksan ang pinto. Ngunit nakakandado ito mula sa labas. Pakawalan niyo ako! Gusto ko na po umuwi! Patuloy niyang pagmamakaawa. Ngunit tila walang nakikinig. Ang mga hakbang ng lalaki ay papalayo na sa silid at unti-unti nang nauubos ang pag-asa ni Ashley. Samantala, si Roy at Daria naman na walang kaalam-alam sa mga nangyayari ay nanatili sa kanilang tahanan. Hindi pa sila nakakatanggap ng balita tungkol sa pagkawala ng kanilang anak, ngunit na makita nila hindi pa nakakauwi si Ashley mula sa eskwelahan ay nag-alala na sila. Sa hideout naman, si Ashley patuloy na nag-iiyak. Alam niyang nasa panganib siya, ngunit hindi siya nawawala ng pag-asa. Nagdasal siya ng tahimik. Umaasang may magliligtas sa kanya. Habang palapit na ang dilim, ramdam ni Daria ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Kanina pa sila ni Roy na nag-aabang sa pag-uwi ni Ashley. Ngunit tila may mali. Hindi pa rin ito nakakauwi. Kinakabahan, mabilis silang nilapitan ng kapitbahay na si Aling Jessa, na karaniwang kasabay ni Ashley pauwi mula sa eskwelahan. Aling Jessa, nakita mo ba si Ashley? Nasabay niyo ho ba? Hindi pa kasi siya umuuwi eh. Tanong ni Daria halatang may takot na sa boses. Nagulat si Aling Jessa at tumingin kay Daria. Aba, hindi ba kayong sumundo sa kanya kanina? Sagot nito at kita ang pagkalito sa kanyang mukha. Nagatinginan si Roy at Daria at parehong nagulat at nalito sa sagot ni Aling Jessa. Hindi po. Mabilis sa sagot naman ni Roy. Hindi kami sumundo sa kanya. Akala nga namin kasama niyo siya sa tricycle. Umiling si Jessa. Ay nako, hindi ko nga siya nasabay kanina. May mga nagsabi lang sa akin na may kausap raw siyang lalaki. Sabi ng mga batang nakita, sumakay daw siya sa isang puting van. Akala ko naman kayong sumundo kaya hindi ko na hinanap. Biglang namutla si Daria at napahawak sa braso ni Roy. Puting van? May kausap na lalaki? Hindi kaya... Naglaho ang kanyang boses habang sumiklab ang takot sa kanyang dibdib. Habang si Roy naman, bagamat nananatiling kalmado sa labas, ay ramdam din ang lumalaking kaba.
May kutob na siyang masama, lalo na't naaalala niya ang mga banta mula sa mga kriminal na kanyang napigilan noong nakaraang linggo. Saan daw nangyari to, Aling Jessa? Tanong ni Roy na halos nanginginig na. Doon daw malapit sa gate ng eskwelahan. Bago pa maglabasan ng mga bata, mga bandang 3:00 siguro. Napakapit ng mahigpit si Daria kay Roy. Tila naging totoo nga ang pinakatatakutan nilang mag-asawa. Roy, kailangan natin siyang hanapin. Baka kinuha siya ng mga taong yun. Halos pasigaw na sabi ni Daria at maluha-luha na sa takot. Agad na kinuha naman ni Roy ang kanyang cellphone at tumawag sa pulisya. Mabilis na iniulat ang mga nangyari habang hinihintay naman ang pagdating ng mga pulis. Patuloy silang nagtanong sa paligid. Umaasang may makakapagbigay pa ng mas malinaw na impormasyon tungkol kay Ashley. Wala na tayong oras, Daria. Kailangan natin kumilos bago pa lumala ang sitwasyon. Sabi ni Roy na puno ng determinasyon. Habang si Daria naman ay halos hindi na mapigil ang kanyang takot at pag-aalala para sa kanilang anak. Habang tumatawag si Roy sa pulisya, hindi na mapigilan ni Daria ang pag-iyak. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinipilit niyang kumalma. Ngunit ang bigat ng sitwasyon ay masyadong mahirap para sa kanya. Roy, paano kung totoo ang iniisip natin? Baka sila na nga yung kumuha kay Ashley. Oh Diyos ko, tulungan niyo kami. Umiiyak na sabi ni Daria at halos mawalan na ng lakas. Daria, hindi natin pwedeng isipin ang masama ngayon. Huwag kang mag-isip ng negatibo. Kailangan nating manatiling matatag. Masusumpungan natin si Ashley. Tiwala lang. Sagot ni Roy kahit sa loob niya ay halos mabaliw na rin siya sa takot. Ramdam niya ang pangangatog ng kanyang boses, ngunit kailangan niyang ipakita kay Daria na kaya niyang harapin ito. Nang matapos ang tawag sa pulisya, sinabi ni Roy kay Daria, may mga magpapatrol na sa mga pangunahing daan at hahanapin nila ang van na yun. Sinabi ko na rin na posibleng ang ito yung mga taong tumarget sa jewelry shop noon. Ipapakuha ko rin ng CCTV footage sa school. Baka sakaling makita ang plate number man lang ng sasakyan. Pero Roy, paano kung... Napatigil si Daria at hindi na kayang sabihin ang kanyang kinakatakutan. Hindi sila makakalayo, Daria. Hahanapin natin si Ashley. Ipaubaya natin sa Diyos ang kaligtasan niya. Sagot ni Roy at hawak ang kamay ng asawa habang pilit na inaayos ang sariling damdamin. Maya-maya pa ay may dumating na text message sa cellphone ni Roy mula sa isang hindi kilalang numero. Kapag gusto niyo pang makita ang anak niyo ng buhay, sundin niyo ang sasabihin namin. Huwag kayong tatawag ng pulis. Hintayin ang susunod na mensahe. Agad na ipinakita ni Roy ang mensahe kay Daria na halos manlambot naman nang mabasa ito. Roy, Diyos ko, kinidnap nga si Ashley. Napasigaw si Daria at nanginginig na ang boses habang kumakapit sa braso ng asawa. Habang si Roy naman ay pinilit na manatiling kalmado. Kahit halos sumabog na ang kanyang utak sa mga nangyayari. Kailangan natin sumunod para masigurong kaligtasan ni Ashley. Hindi tayo pwedeng magkamali ngayon, Daria. Sa kanilang kalagitnaan ng pag-uusap, biglang muling tumunog ang cellphone ni Roy. Isa na namang mensahe mula sa parehong numero. Dali ng 500,000 pesos sa abandoned warehouse sa labas ng bayan. Bukas 6:00 ng gabi. Kapag hindi kayo sumunod, may kasama kayong pulis, hindi niyo na makikita si Ashley. Nanginginig si Daria sa pagbabasa ng mensahe habang si Roy naman ay nananatiling tahimik. Sinusubukang mag-isip ng plano. Saan naman tayo kukuha ng ganitong kalaking pera, Roy? Hindi natin to kayang bayaran. Sabi ni Daria at lalo nang umiiyak ng husto. Gagawa ko ng paraan, Daria. Makikipag-ugnayan ako sa mga kaibigan ko sa pulisya. Hindi natin to hahayaang magtagumpay ng mga taong to. Sagot ni Roy. Habang hinihigpitan ang kanyang kapit sa asawa, sabay silip sa malayo. Pilit na iniisip ang mga susunod na hakbang para iligtas si Ashley.
Matapos ang magdamag na pag-iisip at pagkasindak, nakahanap si Roy ng paraan para makahiram ng pera sa kanyang mga kaibigan at kamag-anak. Nagtagumpay siya sa paglikom ng 500,000 pesos sa kabila ng takot at pangamba. Nagdesisyon siyang dalhin ito sa itinakdang lugar. Dumating siya sa abandonadong warehouse sa isang madilim na sulok ng lungsod. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok habang nag-iisip ng lahat ng posibleng mangyari. Isang pulang van ang nakapark sa harap ng gusali. At kasabay nito, ang mga anino ng mga lalaking nag-aabang sa labas. Sa paglapit niya, sumalubong sa kanya isang lalaking may maskara. Malamang na ang leader iyon ng grupo. "Nandito ng pera?" tanong nito, habang nakatingin kay Roy ng may kaseryosohan. "Oo, nandito na," sagot ni Roy. Nanginginig ang boses. Inabot niya ang bag na naglalaman ng pera. Kinuha ito ng lalaki at sinurian naman. "Mabuti. Pero hindi mo na makukuha ang anak mo sa simpleng pera lang. May iba pang kailangan," sabi nito. Tumalikod upang sumama sa loob ng warehouse. "Anong kailangan niyo?" tanong ni Roy na puno ng pangamba sa puso. Dinala siya ng lalaki sa isang mas maliwanag na bahagi ng warehouse. Naroon ang ibang kasamahan nito. Lahat ay nakatitig kay Roy ng may panghuhusga. Isang mas mataas na tao ang lumapit. Ang mukha ay tila natatakpan ng maskara. "Roy, may plano kami. Kailangan mong makipagsabatan sa amin. Kung hindi, mawawalan ka ng pagkakataon na makuha ang anak mo." Wika nito na ang boses ay puno ng otoridad. "Anong ibig mong sabihin? Hindi ko kayang ipahamak ang mga tao sa shop," sagot ni Roy. Ang galit at takot ay nagsasalubong sa kanyang puso. "Papasukin namin ang jewelry shop sa tulong mo. Tulungan mo kami nakawin ang lahat ng alahas sa loob. At kapag nagawa mo yon, makikita mo si Ashley," sagot ng lalaki na tila nakatayo sa harap ng isang alitang hindi maiiwasan. Tumingin si Roy sa mga kasamahan ng leader. Wala silang pakialam sa kanyang nararamdaman. Para sa kanila, siya ay isa lamang puppet sa kanilang laro. "Wala akong ibang pagpipilian," bulong ni Roy sa kanyang sarili. Alam niyang mali, ngunit ang panganib na dala ng kanyang anak ang nag-udyok sa kanya na sumang-ayon. "Mabuti. Ngayon, kailangan mo lang sundin ang mga utos namin. Kapag oras na, tutulungan ka naming makuha si Ashley," sabi ng mataas na tao na tila masaya sa nakitang takot ni Roy. Matapos ang pulong, nagpaalam na si Roy sa kanilang lahat. Ang mga balikat niya ay parang may mabigat na pasanin. Dinala niya ang kanyang cellphone at iniwan ang warehouse. Ang isip ay puno ng galit, takot at pag-asa na sa kabila ng lahat ay makakabalik si Ashley. Pagdating niya sa bahay, ramdam na ramdam ang bigat ng sitwasyon. Ang lahat ng ito ay isang malaking pagsubok, hindi lamang sa kanya kundi sa buong pamilya nila. Isang desisyon na wala siyang ibang pagpipilian kundi ang harapin ng panganib upang mailigtas ang kanyang anak. "Roy, bakit parang ang bigat ng mukha mo? Nasaan na si Ashley? Bakit hindi pa siya umuwi? Hindi ba dapat ay kasama mo na siya kasi naibigay mo na yung 500,000? Tanong ni Daria. Nag-aalala habang pinagmamasdan ng asawang tila naguguluhan. Napabuntong hininga si Roy at ang bawat salita ay tila mahirap bitawan. "Daria, may nangyari. May mga tao na humahawa kay Ashley." "Anong ibig mo sabihin?" Nagulat si Daria at ang tono ng kanyang boses ay lalong napuno ng takot. "Nasaan siya? Ano bang ginawa mo?" "May mga kidnapper. Kailangan kong sundin ang mga utos nila para makuha ang anak natin pabalik. Sila yung mga nakatakas noon sa naging pagnanakaw sa jewelry shop. At ngayon ay gumaganti na sila sa akin." Hindi naman makatingin si Roy kay Daria. Ramdam ang bigat ng pasanin sa kanyang dinadala. "Roy, hindi mo siya dapat susundin. Hindi natin alam kung anong kaya nilang gawin." Sigaw ni Daria
at ang boses ay puno ng pag-aalala. Kailangan na nating tumawag ng pulis. Huwag, Daria. Baka lalo lang silang magalit at baka lalong mawala sa piling natin ang ating anak. Mabilis na sagot ni Roy at doon ay pinapakita ang pagkabahala sa kanyang boses. Kailangan kong gawin to. May plano silang ipagawa sa akin para makuha siya. Tumakbo si Daria papunta kay Roy at tinawakan ng kanyang mga balikat. Mahal, hindi mo maaaring ipahamak ang sarili mo. Ano na naman bang ipinapagawa nila sa'yo? Muling bumuntong hininga si Roy. Kailangan ko raw silang tulungan na makapasok sa jewelry shop para muling makapagnakaw doon. Kailangan nila akong kasabutin para maging pulido ang lahat. At kapag nagawa ko yon, saka pa lang nila ibibigay sa atin si Ashley. Ano? Roy, sobra naman ang pinapagawa nila. Anong gagawin natin? Nag-aalala si Daria habang ang mga luha ay nagbabadya sa kanyang mga mata. Hindi natin dapat hayaan na mangyari to. Wala tayong ibang pagpipilian, mahal. Kailangan kong gawin to para sa anak natin. Kung hindi ko siya maililigtas, habang buhay tayo magdadalamhati. Kailangan kong magsakripisyo. Sagot ni Roy at ang kanyang boses ay puno ng determinasyon at takot. Mahal, nangangamba na ako para sa anak natin. Malakas ang pakiramdam ko na umiiyak na siya ngayon at natatakot. Sagot ni Daria at ang kanyang boses ay tila nalulumbay. Magbabayad silang lahat. Ipinapangako kong gagawin ko ang lahat para sa kanya. Sabi ni Roy at ang mga mata ay puno ng pag-asa. Sana'y maging maayos ang lahat. Wika ni Daria na ang puso ay nag-aalala sa mga susunod na mangyayari. Nagyakap silang dalawa at nagpasya na malalangin para sa kaligtasan ni Ashley at para sa proteksyon ni Roy. Alam nilang mahirap ang sitwasyon, ngunit wala silang ibang pamimilian kundi ang yakapin ng pag-asa at manalangin na malalagpasan din ang mga mabibigat na pagsubok na ito. Kinabukasan, nag-ring ang telepono ni Roy. Nakita niya ang pangalan ng mastermind sa screen at kumabog ang kanyang dibdib. Alam niyang simula na ng kanilang plano at ipinagdarasal niya na sana'y maging maayos ang lahat. Roy, oras na para simulan ang plano natin. Sabi ng mastermind sa kabilang linya na ang boses ay puno ng tiwala at pananakot. Ihanda mo ng sarili mo. Kailangan na naming pumasok. Okay. Nanginginig ang boses ni Roy. Subalit nagtataglay ito ng determinasyon. Hintayin niyo lang ang hudyat ko. Sundin mo lahat ng utos ko. Kapag ready ka na, buksan mo ang pinto at hayaan ang mga tao ko na makapasok. Kapag nakakuha na sila ng lahat, saka mo makikita ang anak mo. Sagot ng mastermind na parang walang pakialam sa damdamin ni Roy. Agad na naisip ni Roy ang mga plano. Habang nakikinig, naisip niya na i-record ang usapan nilang ito upang maipasa sa mga pulis at pandagdag doon sa mga na-record pa niya noong nakaraan. Pero sa kabila ng lahat, nahulog ang kanyang isipan sa mga panganib na dulot nito. Paano kung mahuli ito ng mastermind at magdulot ng mas malaking problema? Nang magtapos ang tawag, nagmadali si Roy na iset up ang kanyang plano. Naisip niya mga pagkakataon na maaaring makuha siya ng recordings at ibigay ito sa mga pulis pero hindi siya nakatiyak. Napakabigat ng responsibilidad at nag-aalala siya sa kaligtasan ni Ashley. Pinagmasdan ni Roy ang buong paligid. Maging ang kasamahan niyang gwardya ay naguguluhan din sa kakaibang kinikilos niya. Isang empleyado ang lumapit sa kanya. Nagtataka. Roy, ayos ka lang ba? Bakit parang namumutla ka yata? Hindi ka mapakali. Ngunit binaliwala ni Roy ang kanilang mga tanong sapagkat hindi nila alam ang tunay na dahilan ng kanyang kakaibang kilos na ito. Ayos lang ako. Huwag niyo ako alalahanin. Tugon niya, kahit na ang kanyang isip ay puno ng takot at pangamba. Hindi nagtagal, dumating na ang mga kasamahan ng mastermind. Ang mga ito ay pumasok sa shop na parang wala lang nangyari
Ang mga staff ay nagkatinginan. Ang iba naman ay nag-aalangan. Bakit pinapayagan ni Roy ang mga ito na makapasok? Ang iba nagsitago at ang gwardya ay mabilis na nahawakan ng iba pang mga lalaki. Dahilan para hindi siya makapanlaban. Habang si Roy naman ay nakatayo lamang na tumutulong pa sa mga ito sa pagkuha ng mga alahas. Roy, ano nangyayari? Tanong ng isang staff. Pero hindi siya sumagot. Tanging mga alaala ni Ashley ay nasa isip niya. Kailangan niyang gawin ang lahat para makuha siya pabalik. Habang ang mga magnanakaw ay abala sa pagkuha ng mga alahas, naglakas loob si Roy na i-record ang mga ito sa kanyang cellphone. Umaasang makukuha ang mga impormasyon na kailangan para mapakulong ang mastermind. Pero sa kabila ng ginawa niyang yon ay bigla itong nahablot ng leader at hindi na nakuha pang muli ang kanyang cellphone. Nang hindi nagtagal, isang matunog na tunog ang umabot sa kanilang mula sa likuran ng shop. Isang empleyado ang nagtangkang magtawag ng tulong. Agad na nagpanik ang mga magnanakaw. Ano yan? Sigaw ng leader. Sino nagtangkang tumawag ng pulis? Mabilis na lumingon ang mga magnanakaw sa likuran at ang mga mata nila ay puno ng galit at takot. Habang si Roy naman ay natigilan sa takot at nagpa siya na tumayo sa kanyang lugar habang nag-aabang sa susunod na mangyayari. Roy, patapos na kami. Ihanda ng lalabasan namin. Wika ng leader matapos niyang masampal ang isang kahera na nagtatakang tumawag ng pulis. Tara, bilisan niyo! Baka dumating ng mga pulis! Utos ng leader. Lumapit ito kay Roy. Hawak ang cellphone na nahablot mula sa kanya. Ilang beses ko bang sasabihin na dapat kang makinig? Kailangan mo kaming tulungan. Kung hindi, ang lahat ng ito ay magiging mas masahol pa para sa'yo. Maging si Roy ay natatakot na. Ang kanyang utak ay nag-iisip ng solusyon. Sige, gagawin ko ang gusto niyo pero dapat makuha ko si Ashley pagkatapos nito. Kung hindi ko na kayang sumunod pa. Tama ang hinala ko. Mas maganda nang makuha namin ang lahat ng alahas. Saka mo makikita ang anak mo. Sagot ng leader at ang kanyang tono ay tila nagtataglay ng kasiyahan sa ideya. Matapos ang kaganapang yon ay tuluyan na nga rin nakaalis ang mga magnanakaw. Habang ang dating bayani na si Roy, na tanging inaasahan ng kanyang mga kasamahan, ay nakatayo lang na parang tuod at wala man lang nagawa kaya naman labis ang pagkadismaya ng mga ito sa kanya. Pinaghihinalaan pa nila si Roy na kasabot ng mga ito kaya naman umusbong ang galit sa kanya ni Mrs. Cheng at sinampahan pa ito ng kaso. Ang dating bayani na tinitingala dahil sa nagawa nitong pagpuksa sa mga magnanakaw noon, ngayon ay halos kamuhian na ng mga tao dahil sa nagawa niyang pagpapabaya. Gustuhin man niyang ipagtanggol at protektahan ang sarili niya, ngunit hindi niya iyan magagawa dahil ang kaisa-isang ebidensya sana ay nakuha pa ng mga kalaban kaya naman ngayon ay nakakulong na siya. Habang ang mga araw ay lumilipas, si Daria ay tila na walang saysay sa hirap ng kanyang sitwasyon at nararanasan. Sa bawat umagang sumisikat, ang kanyang puso ay nagiging mas mabigat. Dala ng pangungulila kay Ashley at ang takot na baka hindi na ito muling makita pa. Nakapulang mata at namamagang mga pisngi, siya ay hindi na makatulog na maayos. Ang mga alaala ng mga masasayang araw nila bilang isang pamilya ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ang mga ngiti ni Ashley, ang mga tawanan sa simpleng mga salo-salo at ang mga simpleng pag-uusap nila ni Roy ay tila mga alaala na mahirap nang balikan. Sa kanyang bawat pag-upo sa sala, siya ay nagkukulong sa kanyang mga saloobin, habang ang kanyang mga kamay naman ay napapadpad sa mga laruan ni Ashley na nakakalat pa sa paligid. Bakit kailangan pa mangyari to? Bakit? Naiisip niya at ang sakit sa kanyang dibdib ay tila nagiging pisikal na kirot. Samantalang si Roy naman na nakakulong sa likod ng mga rehas ay tila hindi na maabot. Ang kanilang pagmamahala na tinaguyod sa hirap at ginawa ay napapawi sa takot at pangungulila. Hindi niya alam kung paano itong haharapin, lalo pa ngayon na mag-isa na lamang si Daria at doble ang kirot na nararamdaman niya.
Sa pakikipag-usap ni Daria sa kanyang mga kaibigan, nagkukubli siya sa likod ng ngiti at mga salitang nagiging mas matatag. Pero sa kabila ng lahat, hindi maitatanggi ang sakit sa kanyang puso. Kailangan kong maging matatag. Kailangan kong ipaglaban ang pamilya namin. Ang iniisip niya sa kabila ng pag-uusap. Ngunit habang ang mga salitang ito ay umiikot sa kanyang isipan, ang katotohanan ay patuloy na bumubulusok sa kanyang puso. Nasa likod ng mga rehas ang kanyang asawa at wala pang balita tungkol kay Ashley. Kaya naman napapatanong na lamang si Daria sa kanyang sarili. Paano kung hindi na sila makakabalik? Hindi ko na po alam ang gagawin ko, Diyos ko. Ang mga takot ay tila umaabot sa kanyang kaluluwa. At sa kanyang mga luha, hindi niya mapigilan ang mga alingaw-ngaw ng kanyang puso. Diyos ko, tulungan mo kami. Kailangan namin ng tulong mo. Bulong niya sa hangin. Sa bawat araw na lumilipas, si Daria ay lumalaban. Hindi lamang para kay Ashley kundi para rin kay Roy. Ang pangarap na muling makasama ang kanyang pamilya ay nagbibigay sa kanya ng lakas upang ipaglaban ang mga ito. Kahit na ang mundo ay tila natatangay na ng dilim. Samantala, sa loob naman ng madilim na hideout, abala si Rollin sa pag-iimbestiga sa mga kaganapan. Habang tinitingnan ng mga dokumento at larawan na nakakalat sa kanyang mesa, isang pangalan ang umusbong mula sa kanyang alaala. Si Roy. Sa kabila ng kanyang malupit na reputasyon bilang leader ng mga magnanakaw, nag-iba ang kanyang ekspresyon na mapagtanto na si Roy ay nawawala niyang bunsong kapatid. Ang kanilang pamilya ay nagkahiwalay noong bata pa si Roy. Kinidnap siya at ang isa pa niyang kapatid ng isang sindikato. Ang alaala ng kanyang mga nakaraang taon ay nagbalik sa kanya. Mga sandaling puno ng pighati at pangungulila. Hindi ito maaari. Siya ang nawawala akong kapatid. Ang sumiksik sa isipan ni Rollin. Ngunit hindi lamang iyon ang nagbigay sa kanya ng sakit ng ulo. Habang siya'y nag-iisip, napansin niya si Ashley na nakatali at nanginginig sa takot sa isang sulok. Ang kanyang puso ay tila nag-umpisang lumambot. Pamangkin ko siya, bulong niya sa sarili. At ang mga salitang ito ay tila nagdagdag ng bigat sa kanyang mga balikat. Hindi maikakaila ang pagkakahawig nila ni Ashley. Ang mga mata ng bata ay tila bumabalik sa kanya. Nagdadala ng mga alaala ng mga taong nagmamahal at nag-aaruga. Sa gitna ng kanyang mga masalimuot na desisyon, nagkaroon siya ng kislap ng pag-asa. Maaaring ito na nga ang pagkakataon na baguhin ang takbo ng kanilang buhay. Ang labis sa galit at puot na noon ay bumabalot sa kanyang pagkatao ay unti-unting naglalaho. Paano ko siya mapapalaya? Paano ko makakabawi? Iniisip ni Rollin at ang saloobin niya ay puno ng labis sa kontradiksyon. Ipinagdasal niya na sana ay hindi maapektuhan si Ashley sa kanyang desisyon. Ngayon, hindi lamang siya nagmamasid mula sa malayo. Siya ay may obligasyon sa kanyang pamangkin na ibalik ito sa kanyang pamilya. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, alam niyang ang kanyang mga kasamahan ay hindi basta-bastang papayag sa anumang pag-aalinlangan na makakapagdulot sa kanilang plano. Dahan-dahan lumapit si Rollin kay Ashley na nakatingin naman sa kanya na may takot at pag-aalinlangan. Hindi ka dapat matakot, Ashley. Patawarin mo sana ako sa nagawa ko. Patawarin mo ako. Ang boses ni Rollin ay puno ng awa at konsensya. Ngunit sa loob niya, alam niyang ang sitwasyon ay labis na komplikado. Dapat niyang pag-isipan ang susunod na hakbang upang mahanap ang balanse sa pagitan ng kanyang nakaraan at ng kasalukuyan. Kailangan niyang magdesisyon kung paano niyang mapoprotektahan ang kanyang pamangkin at sa parehong pagkakataon ang kanyang sariling kinabukasan bilang panganay na kapatid ni Roy. Kinabukasan, maingat na inihatid ni Rollin si Ashley pabalik sa kanilang bahay. Tinututukan ng puso niya ang bawat hakbang. Ang kanyang isip ay puno ng mga alalahanin, ngunit sa kabila ng lahat, nagdesisyon siyang gawin ang tama. Alam niyang hindi siya maaaring magpakita sa nanay ni Ashley. Mas mabuti nang iwan na lamang ang bata sa kanilang tahanan.
Habang naglalakad sila, napansin ni Ashley ang pagbabago sa mukha ni Rollin. Hindi na siya ang nakakatakot na leader ng mga magnanakaw. Tila may isang tao na sa likod ng maskara na puno ng pagdaramdam at pagninilay. "Dito ka na," mahinang sinabi ni Rollin habang ibinababa si Ashley sa harap ng kanilang bahay. "Maging maingat ka. Mabubuo na muli ang pamilya mo." Sa kabila ng kanyang puso na puno ng pangako at pangarap, alam niyang hindi siya pwedeng magtagal. Ang mga panganib ng kanyang mundo ay palaging nagbabantay at ayaw niyang madamay si Ashley. Pagkatapos ay mabilis na umalis si Rollin. Tinawid ang kalye nang walang nakakaalam sa kanyang naroon. Sa likod niya naiwan si Ashley na may naguguluhang damdamin. Masaya makauwi ngunit naguguluhan sa mga nangyari. Sa hindi kalayuan nilapitan ni Rollin ng isang pulis na kilala niya na nagbabantay sa isang sulok. Nakasuot siya ng sombrero at jacket para hindi siya mamukaan. Ibinigay niya ang cellphone ni Roy kung saan nakatago ang mga ebidensyang makakapagpapalaya sa kanyang kapatid. "Kailangan niyo ho itong tignan," sabi niya habang inaabot ang cellphone. "Ito makakatulong kay Roy. Kailangan siyang palayain. Wala siyang kasalanan." Ang pulis ay nagtaka, ngunit mabilis na nagbigay ng pansin. "Anong ibig mong sabihin?" tanong nito habang kinukuha ang cellphone. "Nasa loob ito ang impormasyon tungkol sa mga tao sa likod ng kidnapping kay Ashley at sa pagnanakaw sa jewelry shop. Kung gusto niyong makuha ang katotohanan, kailangan niyong simulan ng investigasyon kaagad," paliwanag ni Rollin. Tila nagkaintindihan ng pulis at umupo ito sa isang tabi habang mabilis na tiningnan ang nilalaman ng cellphone. Ang mga ebidensya ay nakalagay nga rito. Ang mga tawag, mensahe at iba pang impormasyon na magpapatunay sa koneksyon ng mastermind sa krimen. Habang iniimbestigahan ng pulis ang mga datos, nagpasya si Rollin na lumayo at dumaan sa ibang daan. Nais niyang iwasan ang anumang posibilidad na makilala siya. Hindi siya makakapagpaalam kay Roy ngunit umaasa siyang sa simpleng hakbang na ito ay maibabalik ang kanilang pamilya. Ngunit ang tanong na bumabalot sa kanyang isipan, makakaya bang maayos ang lahat ng ito? Sa kabila ng kanyang ginawang kabutihan, ang kanyang nakaraan ay patuloy na nagbabantay. At hindi siya sigurado kung paano niya mapapanatiling ligtas ang kanyang bagong pamilya, lalong-lalo na ang kanyang kapatid na si Roy. Tila hindi pa rin siya handa na maipakilala ang kanyang sarili dito dahil sa labis na problema na naidulot niya sa pamilya nito. Kaya naman napagpasyan niya na wag na lamang magpakilala pa at panoorin na lamang ang mga ito mula sa malayo. Matapos ang ilang linggo na pakikibaka sa mga pagsubok at pangungulila, sa wakas ay nakalaya si Roy mula sa kulungan. Napatunayan siyang walang kasalanan sa mga akusasyong ibinato sa kanya. Salamat sa mga ebidensyang ibinigay ni Rollin. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at pag-asa habang niyayakap ang kanyang pamilya sa kanilang muling pagkikita. "Akala ko hindi na kita makikita. Salamat sa Diyos at napakinggan niya ang dasal ko," pulong ni Daria habang umiiyak sa tuwa. "Salamat na bumalik ka na." Muling nag-umpisa si Roy sa kanyang trabaho at unti-unti na nga'y bumalik ang kanilang buhay na normal. Sa kabila ng mga pagsubok, mas pinahalagan nila ang bawat araw at sandaling kasama ang isa't isa. Ang kanilang bahay ay napuno ng tawanan at saya na tila nawala ng sandali sa kanilang buhay. Ngunit sa likod ng mga ngiti at saya, may mga tanong na hindi na kailangang ipahayag. Ang grupo ni Rollin ay hindi pa nahuhuli at tila nagtatago sa mga anino. Sa kabila ng takot, umisip si Roy ng mas positibong pananaw. Ang kanilang pamilya ay ligtas at sama-sama na, at iyon ang pinakamahalaga. Ngunit sa likod ng lahat, patuloy ang mga lihim ni Rollin. Sa bawat buwan, nagpapadala siya ng pera at regalo kay Roy. Nagkukuble sa likod ng pangalang walang kakilala. Laging may mga laruan para kay Ashley. Ang mga damit at mga regalo na tila nagmumula sa isang mabuting kaibigan. Sa bawat natatanggap na regalo,
nakakaramdam naman si Roy ng kakaibang saya at kaunting pag-aalinlangan. Sino kaya nagbibigay ng lahat ng to? Tanong niya sa kanyang asawa isang gabi. Hindi ko alam, pero tiyak na may mabuting dahilan. Ang mahalaga ay nandito tayo. Kompleto na at hindi na maghihiwalay pa. Sagot ni Daria na puno naman ng tiwala. Ngunit sa kanyang kalooban, alam ni Roy na may misteryo pa rin bumabalot sa kanilang buhay. Hindi na siya nagtanong pa. Ipinagpasalamat niya na lang ang bawat pag-usad ng kanilang buhay at ang mga pagkakataon na magkakasama silang pamilya. Dumating ay isang araw na si Ashley ay tumanggap ng isang malaking kahon. Puno ito ng mga regalo, mga laruan at mga aklat. Habang binubuksan ito, natagpuan niya ang isang liham na may simpleng mensahe. Para sa aking pamangkin, sana'y magustuhan mo sana ang munting regalo ko para sa iyo. Ngunit walang lagda ang liham. Nang tiningnan ni Ashley ang mga regalo, ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad. Sino kaya nagbigay nito, tatay? Tanong niya. Si Roy naman ay nagmamadaling gumiti. Kahit na sa kanyang isipan ay nag-aalala. Sa likod ng mga regalo ay ang anino ng kanyang nakaraan. At kahit na tila ligtas na sila, alam niyang may nagmamasid pa rin sa kanilang buhay. Sa ilalim ng bawat ngiti at kasiyahan, may mga tanong pa rin dapat sagutin. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng pagkikita ni Roy at Rolin ay naganap sa isang madilim na sulok sa isang maliit na kainan. Noong una nag-aalala si Roy habang pinagmamasdan ng taong may pangalang Rolin na dati niyang kinakakatakutan. Ang itsura nito, kahit na tila may kakaibang karisma, ay nagbibigay sa kanya ng alalahanin. Rolin, nanginginig ang boses ni Roy habang tinatawag ang pangalan. Ikaw ang leader ng mga magnanakaw. Bakit ka nandito? Wala pa rin kasing ideya si Roy na ito ang nagbigay ng phone nito sa pulisya para siya ay mapalaya. Ngunit sa halip na matakot, nagpakita si Rolly ng isang mahinahong ngiti. Nandito ako para sa iyo, Roy. Alam kong iniisip mo. At oo, ako si Rolin. Pero higit pa rito, magkapatid tayo. Sabi niya nang walang paligoy-ligoy pa. Napaatras si Roy sa pagkabigla. Anong sinasabi mo? Paano ka naging kapatid ko? Ikinento na nga ni Rolin ang kanilang nakaraan, kung paano silang kinidnap noon ng sindikato ng isa pa nilang kapatid. Ang mga detalye ay nagpainit naman ng puso ni Roy. Mga alaala ng isang buhay na puno ng pagdurusa, na sa huli ay nagbubuklod sa kanila. Paano nangyari yan? Hindi ko alam ang tungkol dito. Paano mo ako natagpuan? Tanong ni Roy, puno ng labis sa pagkalito. Nalaman ko mula sa mga tao sa paligid mo. Nagsimula akong maghanap at hindi ko akalain na ikaw pala ang aking kapatid na nawawala. Sagot ni Rolin at ang boses nito ay puno ng damdamin. At tungkol sa mga alahas, nagawa ko yan hindi dahil sa gusto ko masaktan ka, kundi dahil kailangan kong protektahan ka at ang anak mo. Nang marinig ito ay naguluhan si Roy. Protektahan ako? Paano mo nasabing pinoprotektahan mo kami? Ang mga gawa mo nagdala sa akin sa kulungan. Alam ko at humihingi ako ng tawad. Tugon ni Rolin. Tila naging maseryoso ito. Pero ang totoo nais kong gawing maayos ang lahat. Ang mga alahas na yun ay para yun sa iyo at sa pamilya mo. Hindi ko gusto masaktan kayo kaya gusto kong bumawi. Muli siyang napaisip. Ang mga alingaw-ngaw ng nakaraan ay tila nagbalik sa kanyang isipan. Ang pangarap na makasama ang kanyang pamilya ay nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ngunit ang mga pagsubok at takot ay tila nagpatong-patong. Masyado nang komplikado ang lahat, Rolin. Sabi ni Roy. Nais kong malaman ang tunay na dahilan ng lahat ng to.
Paano ko matutugoy? Kung maaari pa ako magtiwala sa'yo. Nakita ni Rolly ng pag-aalinlangan sa mata ni Roy. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Gusto kong ituwid ang mga maling nagawa ko. Gusto kong makilala ka bilang kapatid at ayusin ang relasyon natin. Nandiyan ang anak mo, si Ashley, at siya ang pinakamahalaga. Hindi naman alam ni Roy kung anong isasagot. Maraming mga tanong ang nasa isip niya. Ngunit sa likod ng kanyang takot, may konting pag-asa na unti-unting sumisibol. Bibigyan kita ng pagkakataon. Ngunit kailangan kong malaman ang lahat. Huwag mo akong lokohin, Rolin. Tumango si Rolin. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Naiintindihan ko. Simula ngayon magkasama tayong haharapin ang mga hamon, Roy. Tutulungan kita na maibalik ang lahat at protektahan ang pamilya mo. Alam kong mahirap pa para sa iyo ang paniwalaan at tanggapin ito. Ngunit ito ang totoo. Alam kong hindi mo ako basta-basta matatanggap sa buhay bilang kuya mo. Ngunit hayaan mo ako makabawi. Hayaan mo ako makabawi kahit sa mga simpleng bagay. Ako ang poprotekta sa inyo. At kahit nasa malayo, babantayan ko kayo. Tol, labis akong humihingi ng tawad sa iyo. Pinagsisisihan ko ang lahat. Pero wala eh. Mula nang mamatay ang ating mga magulang. Ito na ang buhay na kinagisnan ko mula nang madakip kami ng mga sindikato. Ito nang bumuhay sa akin. Gustuin ko mang magbago. Pero hindi ganun kadali. Hayaan mo akong iproseso muna lahat. Basta ipagbigyan mo lang sana ako na kahit sa malayo lang ay mabantayan ko kayo. Buong puso ang sambit ni Rolin. At sa kanilang unang pagkikita, sa ilalim ng madilim na kalangitan, ang mga kapatid na magkahiwalay ay nagpasimula ng bagong kwento. Isa na puno ng pag-asa at mga pagsubok, ngunit sa pagkakataong ito, magkasama na silang haharapin ang hinaharap. Hindi na nakasagot pa noon si Roy na nagpahiwating na, sige, pumapayag siya kahit na naguguluhan pa rin siya sa mga nangyayari. Matapos noon ay si Rolly na nga ang unang umalis sabay tapik sa balikat sa kanyang utol na si Roy. Makalipas ang ilang buwan, unti-unti na naging maayos ang lahat para kay Roy. Matapos ang mga pagsubok, natutunan niyang tanggapin si Rolin bilang kapatid. Kahit na may mga tanong pa rin umiikot sa kanyang isipan, ngunit hindi maikakaila na may bahagi pa rin ng kanyang puso ang nag-aalangan. Hindi pa rin niya alam kung nasaan ang kanyang kapatid at ang grupo nito. Sa kabila ng mga pangako ni Rolin na tutulong at magiging mas mabuti, ang katotohanan ay hindi pa rin maiiwasan. Ang mga nagdaang krimen at ang takot na dulot nito ay palaging nasa isip ni Roy. Kamusta na, mahal ko? Tanong ni Daria habang abala sila nag-aalaga kay Ashley sa bahay. Mas maaliwalas na ang itsura mo ngayon. Oo, mas okay na, sagot ni Roy. Ngunit may halong pag-iisip. Tama ka. Pero may mga bagay pa rin ako naiisip tungkol kay Rolin. Hindi ko pa rin alam kung ano mangyayari sa kanya. Sumagot si Daria. Naiintindihan ko. Pero tingnan mo nangyari sa atin. Andyan ang pamilya natin. At ang mahalaga ay nagkasama tayo. At saka, hayaan na lang natin ang kapalaran ng bahalang kumilos kung ano man ang nakatadhana sa buhay ng bawat isa. Ngunit sa likod ng ngiti ni Roy, may pangamba pa rin bumabalot. Tinanggap man niya ang katotohanan na magkapatid sila ni Rolin, hindi pa rin niya kayang ikanta ito sa mga pulis. Nais niyang protektahan ang kanyang pamilya, kaya pinili niyang huwag magsalita. Paminsan-minsan nakakaramdam siya ng presensya ni Rolin sa paligid. Tila ba ang kanyang kapatid ay nandoon lamang, nagmamasid mula sa malayo. Minsang naglalakad siya sa parke kasama si Daria at Ashley. May mga pagkakataong may mga anino siya nakikita. Ngunit hindi naman ito nagtatagal. Nasaan na kaya siya ngayon? Tanong ni Roy sa sarili habang nakatingin sa mga bata na naglalaro sa paligid. Mag-iingat ka palagi, tol. Balong pa niya. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti siya nakakaramdam ng kapanatagan.
Alam niyang kahit na hindi niya na alam ang eksaktong kinaroroonan ni Rolin, nandoon ito, nakabantay at handang tumulong sa kanila. Napagtanto niyang sa kabila ng lahat ng hirap na dinanas nila, ang pamilya ay mas mahalaga. At sa isip niya, ano man ang mangyari ay magkapatid pa rin sila ni Rolin. Pinag-iwalay man ang panahon at pinagtagpo man muli ng isang malupit na pangyayari, bandang huli mananaig pa rin ang lukso ng dugo at malasakit sa isa't isa dahil para kay Roy, siya na lang din ang natitirang pamilya ng kanyang kuya Rolin. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!